Sa nakaraang video, nakita natin kung gaano kadaling tinalo ng army ni Prince Arel ang mga kalaban, kahit na mas unti sila. Hindi inasahan ng kabilang kampo ang mga inihandang weapons ng bida at no match ang mages nila sa grupo nila Diareki. Kaya naman, nalagas ang 50,000 army ng kalaban. Gayunpaman, hindi pa rin masaya ang bida, dahil para sa kanya, war is not fun. Bakit pa raw kailangang mamatay at pumatay ng walang saysay? Pero bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong walang sawang sumusuporta at nag-abang nitong next season ng ating kwento. Maraming salamat sa paghihintay, lalo na sa ating mga Senpay tier members. Solid kayo. Special thanks din kay Tetsukon Og 3PB sa pag-send ng pamasko. Sana ay masarap ang ulam mo. Balik sa istorya, dahil nga natalo nila ang kalaban sa unang sagupaan. Naisipan ng First Prince na mag-launch ng counterattack. Nanguna siya this time kasama ng army ng Ernsia. Salamat raw sa army mula sa Fahilia, nagkaroon sila ng oras to spare. Kaya naman hinati nila ang mga tao into 1/3 at umatakeng muli. At para ma-counter ang superiority ng alliance ng Three Kingdoms in number, mas pinili nila ang War of Attrition. O ang strategy kung saan papagurin nila ang kalaban at unti-unting uubusin ang kanilang personnel. Ang gagawin nila ay surprise attack mula sa gilid at likod, imbes na mag-all-out war. Minimal defense at isang though rough na surprise attack. At habang fierce ang labanan sa front lines, ang ating bida naman ay syempre, busy kumain. Time niya naman magpahinga, since sila ang unang lumaban. Kasama nito sina Asha, Sena at ang ate niya. Parang Noche Buena sa dami ng pagkain sa mesa. Sarap na sarap si Prince Arel dahil melts in your mouth raw ang meat. Sabi ng ate nito, medyo matagal na rin since kumain sila ng ganon. Sagot naman ng bida, meron din daw rabbit meat doon. Pero tinanggihan niya ito. Sa kanilang lahat, si Asha ang mukhang hindi masaya. Aniya, habang busy ang iba makipaglaban, nababother raw siya na sila ay on break ngayon. Sagot naman ni Sena, wala raw mali doon. Sa battlefield, ang mga walang hiya lang daw ang nagsusurvive. Nag-agree naman ang ating bida. Salamat sa kanilang mobile watchtowers at gate block ang knife karta, ang army nila ay nakilala bilang isang defensive na army. Slow pero dangerous kung hahamunin. Kaya naman, umubra ang excuse nilang manatili sa rear. Salamat din sa counter-attack raw kahapon, ang forces ng Three Kingdoms Alliance ay hindi basta-basta ng at-ake. Baliw daw sila kung susubukin nilang hawakan ang beehive ng 2 beses. Kaya naman, may enjoy niya raw ng todo ang araw na ito. Tinanong naman nito, okay lang ba raw si Diareki? Hindi ba nila dapat ito ilipat somewhere kung saan pwede siyang makatulog ng maayos? In charge ito kasi kahapon sa kalahati ng The Spell. Malaki ang naring role ni Dia sa pagkapanalo nila. Siguradong pagod na pagod raw ito matapos i-absorb at i-circulate ang mana ng Magic Gemstone. Kaya naman, sinabihan niya itong magpahinga muna. Pero wala itong pake kung magko-collapse man siya, kailangan niya muna raw kumain. Kaya naman, after ng kanyang hard work sa battlefield, nilantakan nito ang nakahaing pagkain doon. At syempre, nakatulog rin agad dahil sa kabusugan. Sa sobrang pagod, pinagdikit-dikit na lang nito ang mga upuan doon at nahiga. Hinayaan na lang siya ng prinsipe. For now, kumain muna raw at magpahinga. After all, simula bukas, mas magiging busy na raw sila. Lipat naman muna sa kabilang kampo, hindi sila makapaniwala sa natanggap na report. Nakakairita raw ang army na pinangungunahan ng First Prince na si JL. Pero nasa cute newbie level lang daw ito at best. Ang problema raw ay hindi siya. Bagkus, ang problema nila ay nag-call pace ang kanilang army dahil sa hindi inaasahang counterattack ng Third Prince na si Arel. Napatanong naman ito na hindi ba ang brat na yon ay maalam lang sa negosyo. Hindi nila inaasahang kakayanin nitong lipulin ang 30,000 na tao mula sa kanilang army na 50,000. At ang nakakagulat, 23,000 katao lang daw ang army nila Prince Arel. Kailangan ng experience sa pakikipagdigmaan. Para malaman ng ang mga kakailanganin, ano ang mga gagawin. Pinaka-importante na ma-experience daw ito yourself higit pa sa pagpaplano. Paano raw ito nagawa ng isang 16-year-old lamang? Kagulat-gulat ang sitwasyong nangyari. Ang hindi pa nito maintindihan ay, bakit raw nasa rear lang ito? Meron bang rason kung bakit nasa likuran ito ngayon? Sa talento daw niya,
kayang-kaya niyang mapaikot ang takbo ng digmaan. Napatanong na lang ito ng, Arel Erncia, anong klaseng bata ka ba? Balik sa bida, sa sumunod na araw, nailid nila ang kanilang troops para sumali na ang kanilang unit sa kuya niyang nasa battlefield. Nag-move na nga sila, upang makuha ulit ang mga ninakaw na border fortress nila. Sa loob ng karwahe, busy ang prinsipe na magplano. Ipinag-utos nitong, bagalan lang raw nila. Mas mabagal pa sa takbo nila ngayon. Sumagot naman ng, yes, your highness ang inutusan nito. Napatanong naman ng ate niyang si Kenia, kung may problema raw ba. Hindi naman ito sumasagot nung una. Pero after a while, sinabi nitong sa tingin niya, iniintay daw sila nila doon. Nagtaka naman si Kenia sa sagot nito. Dagdag ng bida, hindi ba't malaki ang naging pinsala sa Three Kingdoms Alliance ng head-on attack nila noong nakaraan? Nag-agree ang ate nito. Habang tinitignan niya ang mapa, sinabi nitong hindi mga tanga ang kalaban. Sa tingin niya raw, hindi nila uulitin ang ganong pagkakamali. Isa pa, dadaan daw sila sa lugar na itinuro niya sa mapa. Isang perfect na lugar para ambushin sila ng mga kalaban. Imposibleng palampasin raw ng mga bastards ang pagkakataon na yon na matalo sila. Kung naghahanda raw ang mga kaaway upang mahuli sila, hindi ba't mas magandang sila na ang mauna? Tila tanghaling tapat na, makikita ang ilang mga sundalo at ang lugar na sinasabi ni Prince Arel na perfect place for ambush. Tama nga siya, dahil naroon ang kampo ng kalaban. Nagtataka sila dahil dapat by that time, nandoon na raw ang tropa nila Prince Arel. Maghintay lamang daw sila, kailangang maging matagumpay ang surprise attack na gagawin nila. Makikita ngang meron din silang mga mages na kasama. Matiyaga naman silang naghintay roon, pero wala pa rin sila Prince Arel. Nabahala naman ang person in charge dahil masyado nang silang late kesa sa inaasahan nila. Base sa mga reports na dumating sa kanila, alam naman nilang mabagal sila dahil nga sa heavy infantry pati sa mga mobile watchtowers na dala, pero paano raw nangyari, na hanggang ngayon ay wala pa din sila doon. Pinagpaiwasan naman ito at napasabing, don't tell me, imposibleng merong plano sila against them. Saktong, narinig naman nila ang pagpadyak ng mga kabayo mula sa side nila Prince Arel. Dala-dala ng mga ito ang mga cart, kaya naman bigla siyang sumigaw na nandito na raw sila. Ipinag-utos niyang, umataka na ang lahat dahil dumating na sila. Panyanan na nga nila ang mga ito pero tila merong humaharang sa kanilang pag-atake. Nakilala nila ito bilang shield spell. Sagot naman ng mage sa likod niya, na hindi nila makastang spell dahil mukhang tinamaan na naman sila ng dispel spell. Takang-taka naman ang leader nila, imposible raw iyon. Paano raw nila nagawang gamitin agad ang kanilang spell ng mabilisan? Mukhang nakahanda na raw sila from the beginning. Kung mag-charge daw sila now, magiging parehas lang ang mangyayari sa nakaraan. Kaya naman, isinigaw nitong, Atrez. Nag-retreat na nga sila, at mabilisang nag-withdraw sa kanilang posisyon. Pero meron palang mga naplantang trap ang panig nila Prince Arel. Kaya naman, ang iba ay naipit dito. Hindi sila nakailag dito dahil sa pagmamadaling tumakbo. Late nang makita nilang, merong mga patibong sa daanan nila. Sinabi ni Sena, na kadalasang daw itong ginagamit na trap para sa hunting, pero pagdating sa paghuli ng mga animal o tao, wala naman daw pagkakaiba ito. Humanda na nga ito sa pag-atake at bombway low. Sinuntok nito ang kalaban. Ang sabi daw ni Prince Arel sa kanila, kung nais nilang makipaglaban, dapat ay handa silang harapin ang mga consequences nito. Siyempre, di nagpatinag ang leader nila at inilabas ang kanyang espada. Kung susubukan daw nitong pigilan siya, hindi raw ito mag-aatubiling gumamit ng dahas. TLA hindi naman impressed si Sena rito. Ang dami pang sinasabi ng lalaki at sinabing, hindi raw siyang magpapatalo sa isang knight ng kalaban. Lalong-lalo na kung babae lang raw. Isinigaw naman nitong Dai, habang halatang nagpipigil at nakatayo lang doon si Sena sa harap niya. Nag-ipon lang ito ng mana sa kamay habang nakapikit at bogs, merong napakalakas na pagsabog sa kanilang lugar. Isipin nyo na lang ano ang nangyari sa kalaban. Kita rin na naroon si Asha at lumaban. Sinabi nitong kung ikukumpara ang spirit nila sa kanilang mga skills, walang-wala daw ang mga ito. Parang hindi man lang nga sila pinagpawisan sa mga kalaban. Balik tanaw, sa meeting nila kasama si Prince Arel, sinabihan sila nitong, ipakita sa kanila kung gaano ka-nasty ang kanilang temper by responding thoroughly. Matapos daw nun,
Siguradong iiwasan na sila ng mga kalaban, dahil matatakot sila sa kanila. Naisip ng bida, na imbes na gawin nilang full-scale battle ito, ang gawin na lang daw nila, ay ipakita ang kanilang lakas para ni hindi na nila tatangkaing lumaban pa sa kanila. Yun ang napiling method ng ating bida. Effective kaya ang ganitong plano? Uurong na ba ang Three Kingdom Alliance, o patuloy na lalaban? Naubos na nga ang mga forces na ipinadala ng Three Kingdoms Alliance upang mag-surprise attack sa tropa ni na Prince Arel. After nun, naging matagumpay na nga rin nilang nakuha muli ang Earnshan Border Fortress mula sa kaaway. Pero syempre, hindi pa rin nag-give up ang kalaban. Agad silang, nag-launch ng mga pag-atake. Pero hindi matinag ang morale ng Kingdom Army ng Erncia. Porsigido silang ipanalo ang digmaan na iyon. At higit sa lahat, ang pinakamalaki ang ambag sa labanan, ay walang iba kung hindi ang prinsesa na si Kenia. Inilabas nito ang kanyang lakas, at walang kahirap-hirap na tinalo ang mga katunggali niya. Hindi nila inasahan, na ang ganong klaseng mga pag-atake ay nanggaling sa prinsesa. Akala ng mga sundalo, exaggerated lang ang mga kwento tungkol sa kay Kenia. Napatanong naman sila, kung sino ang swordmaster sa kanilang side na tatapat sa prinsesa. Nakakonsentrate na kasi ang manpower ng Three Kingdoms Alliance sa South, kaya wala nang iba pang naiwan sa Northeast Front. Lahat sila, ay natalo ng magkakapatid mula sa Erncia. At dahil sa don, nawala na ng moral ang Three Kingdom Alliance. Ilang buwan na ang nakalipas, mula nang magsimula ang digmaan. Nang maging malinaw na ang tagumpay ng Earnshan Army, ito ang current status nila. 120 ang namatay, 142 ang lubhang nasugatan at 192 naman ang nagtamo ng minor injuries. Unlike sa ibang lords, na namatayan ng kalahati ng kanilang forces, nagpakita ng overwhelming result ang Kahilian Army. Lipat naman muna tayo, sa General Command Base ng Three Kingdom Alliance. Nireport ng isa, na habang nagpapalitan ng pag-atake ang South, sa Northeast, hindi raw nila kinayang mabasag ang kailang defenses. Hindi raw magiging maganda para sa kanila, ang magsayang ng mga sundalo roon. Kaya naman sinabi nitong, sa tingin niya, best daw na i-let go muna ang Northeastern Front sa ngayon. Nakaka-upset man daw, pero oras na para gumawa silang lahat ng big decisions. Kung para naman daw sa kapakanan ng pagsira ng tinatawag nilang Evil Erncia, siguradong maiintindihan daw ito ng kanilang mga pinuno. Ito na raw ang oras, upang ibigay nila ang lahat-lahat. Balik sa bida, nagpapahinga lamang ito at nakatingin sa kalangitan. Napapaisip ito na masyado raw atang matahimik lately, matapos silang sunod-sunod na atakihin upang subukang kuhanin muli ang fortress nila. Habang nakafocus daw sila sa depensa sa ngayon, ang ibang mga forces ng ibang lords ay patuloy na inaatake ang kalaban. Salamat daw doon, kahit na parehas na naging malaki ang pinsala ng digmaan sa kanilang forces, unti lang daw ang casualties sa kanilang side. Sinabi nitong, masyadong maganda ang weather, hindi magandang mamatay lang ang mga tao. Ang Three Kingdom Alliance ay in-invade sila para sa sarili nilang interes. Sinusubukan nilang pigilan ang pag-unlad ng Erncia. Gayunpaman, laban sa kanila, porsigido silang makamit ang kanilang objectives at maipakita ang kahusayan nila sa pakikipaglaban. Nang bumubuti na ang sitwasyon, ang ibang mga lords na naging passive ay in-encourage ang kanilang mga sundalo na kumitil ng at least isa pang kaaway. Kahit ang first prince na si Jael ay nakilahok na sa digmaan, upang makagawa ng contribution na worthy sa throne. Naisip naman itong maaring dahil na rin sa greed. Whether good or bad man ang itensayo ng bawat isa, sa huli, ang digmaan raw na yon ay fought dahil sa kasakiman. Ang mga tao ay nilalang na nag-go-grow with greed. Hindi nagpapapigil at willing na gawin ang lahat upang masatisfy ang kanilang kasakiman. Whether pera, kapangyarihan o kahit bangkay na naiipon sa kanilang mga paa, ang mga tao raw ay palaging susubukang mag-move up endlessly. Aminado naman ang bida, na wala siya sa posisyon upang magsabi ng kahit ano, dahil kahit siya, alam niya sa sarili niyang greedy rin ito. Pero ang curious siyang malaman, ay kung alam din ba ng ibang tao, o aminado silang greedy sila. Naisip nitong, ano pa man ang ipunin ng mga tao sa kanilang mga paa, in the end, ang view ng kalangitan ay hindi nagbabago. Kung susubukan daw nilang maging greedy at tumingin upward, ang matitira na lamang ay hindi na nito natapos ang sasabihin, dahil merong dumating at tinanong siya kung bakit ito nagmumukmok doon.
Ito pala ay ang si Asha. Sinabi ng bida, na hindi ba raw halata na malungkot ito. Sagot naman niyang, hindi niya ito sasabihang huwag maging carefree, pero tandaan raw niyang nakatingin sa kanya ang mga sundalo. So kung pwede lang raw, ay umakto ito ng tama. Pinagpawisan naman ang mga sundalong kasama nila. Patawa namang sumagot ang bida, na kung hahayaan itong I give up ang kanyang dignidad at huwag isipin ang sasabihin ng iba, siguradong mafe-feel better daw ito. Kung hindi raw ito makapaniwala, bakit hindi niya raw subukan? Sagot naman nitong, no thanks. Masyadong marami raw siyang trabahong kailangan gawin. Dagdag niya, napansin nitong lately, hindi raw umaatake ang kalaban. Napatanong tuloy ang bida kung tila nag-slow down na ba ang pangyayari. 6 na araw na ang nakalipas, at tahimik na raw ang kalaban. Ayos daw sana kung ganito na lang matatapos ang digmaan. Napatahimik naman ang prinsipe at nag-isip. Tinawag niya ang mga kalaban na bastards at napatanong kung nakapagdesisyon na raw kaya ang mga ito. Sumipol ito at napa Your Highness si Asha. Yun pala ay signal niya upang tawagin si Fly. Makikita na nag-mature na ito dahil sa malalaki niyang feathers at matikas na tindig. Sumakay ang bida kay Fly pero pinigilan siya ni Asha at sinabing delikado raw. Sagot naman nitong, wag daw silang mag-aalala. Babalik din siya agad. Lumipad na nga sila at wala nang nagawa pa si Asha upang pigilan ito. Halatang worried siya para sa prinsipe pero nakalayo na ito. Habang nasa himpapawid, nagmasid-masid ang prinsipe sa kaganapan sa lugar. Nagulat naman siya sa nakita at sinabing, as expected. Meron itong parang device sa tenga. At gamit ito, kahit nasa himpapawid pa siya, sinabihan niya si Asha na tawagin si Seyna. Sasabihin niya raw sa kanila, ang paparating na sitwasyon. Sa tingin niya raw, hindi pa matatapos ang digmaan anytime soon. Nagpa-meeting na nga ang bida, at ini-reveal ang future course ng Three Kingdoms Alliance. Natanong si Seyna kung hindi ba ataataking muli ang mga kalaban. Dagdag ni Asha, wag daw itong gumawa ng mga hindi inaasahang akusasyon gaya noon. Sumagot naman si Prince Arel ng alright. Sinabi nito kay Seyna, masyadong malayo ang mga kalaban upang mag-launch ulit ng isa pang pag-atake. Tama ba? Napaisip na ito at sumagot na, sa tingin niya kasi, hindi sila basta-basta susurrender. That's right, wika ni Arel. No way, na magsusurrender sila sa sitwasyon ngayon. Bakit daw kaya? Tanong niya sa kanila. Sagot ni Asha na marahil dahil sa pride. Ding. Tama raw ang sagot nito, kaya naman bibigyan niya raw ng cookie ang estudyanteng si Asha. Ang war daw ay nagsimula, nang mag-declare ng war ang Three Kingdom Alliance. Kaya naman, kahit mas lumala pa ang sitwasyon para sa kanila, hindi sila magbaback down. Matapos nila silang i-criticize bilang evil at matapos ang mga inimbento nilang kwento tungkol sa Ernsia, imposibleng lalapit na lang sila at mag-so sorry, saying na misunderstanding lamang ang lahat. Kung magwi-withdraw sila, dahil lamang na counterattack sila, suradong papangit ang opinyon ng publiko sa kanila. Kaya naman, hindi pa pwedeng matapos ang digmaan ngayon. So, ano raw kaya ang mga moves na pwedeng gawin ng kalaban? Sinabi ng bida, na General Mobilization Order. Siguradong ang Three Kingdoms Alliance ay ma-issue ng General Mobilization Order. Nagulat naman sila sa narinig at sinabing, hindi ba raw delikado ito? Whether dangerous o hindi, kahit di nila isa ang dalawang country, sa Murman Empire pa lang, mataas na ang ratio ng dami ng kanilang slaves. Siguradong makakagather sila ng mas marami pang troops sa kung ano ang meron sila ngayon. What a shame. Nagawa na raw nilang talunin ang main force ng kalaban, pero isang army na several times na mas malaki raw ang paparating. Siguradong ang mga kaaway ay susubukang lumaban with quantity kesa sa quality. Tila hindi naman worried ang bida kahit na dumami pa sila. Sinabi nitong, syempre, hindi naman nila hahayaang gawin ano lamang ang nais nila. Mukhang meron na namang nabubuong plano si Prince Arel. Ano na kaya ang magiging susunod na hakbang ng kalaban? Dahil nga former pro na ang ating bida, at ilang beses na siyang na-reincarnate. Hindi basta-basta nawawala ang kumpiyansa nito. Hindi siya magpapatinag, kahit na milyon-milyon pa ang mga kalabang dumating. Sinabi niya kina Seyna at Asha, na meron daw siyang inihanda ng pataog, para sa mga sitwasyong gaya nito. Ang nakakaalam lang daw tungkol dito ay siya, ang kanyang ama at si Aiken. Nagulat naman si Seyna sa ipinakita nito.
Tinanggal ng bida ang nakatakip na tela at tinawag itong Aral Super Long Range Large Crossbow. Sa ngayon, tina-transport na raw ang mga ito sa frontline para i-install. Ito raw ay may kakaya ng mag-shoot ng 100 shots per minute. Espesyal din ang arrows nito dahil ginawa ito ng Fahelia Smithy. Sigurado raw itong, ang weapon na gaya nito ay hindi kayang gawin, kahit na mga royal researchers sa kanilang era. Amazed na amazed sila sa kakayanan nito. Sa isip ng bida, ang crossbow na ito ay improved version gamit ang reference mula sa mga modern na weapons. If posible lang daw sana, ayaw niyang gumawa ng mga ganong bagay. Pero hindi raw niya maiwasan, dahil hinihingi ng pagkakataon. Lalo na't sinusubukan daw ng Three Kingdom Alliance, na angkinin ang kanila. Hindi ba't dapat ay gumanti raw sila rito? Ipinakita naman ang defense line ng Ernsea Kingdom. Napansin ng isa, na medyo matagal na mula nang ma-recapture nila ang fortress, pero wala pa rin daw movement mula sa mga kaaway. Nasa kanila raw ang upper hand pero gaano pa katagal nila gagawin ang ganoong pagdepensa. Para sa kanya, ito na raw ang kanilang golden opportunity. Kung magtatagumpay raw sila, siguradong mare-recognize ng hari ang kanilang kontribusyon. Kaya naman, gumawa ito ng sariling plano at ipinag-utos na simula na ang pag-atake sa kalaban agad-agad. Sumagot naman ang kanyang troops ng yes, sir. Sa isip-isip niya, kapag nagkataon, siya ang makakakuha ng lahat ng credit. Napatigil naman ito, pinagpawisan siya nang makita kung gaano kadami ang kalaban. Hindi niya inasahang, nagdagdag na ng mga tao ang Three Kingdoms Alliance Army. Napatanong tuloy ang tao niya kung itutuloy ba raw nila ang pag-atake. Sagot nitong, nonsense, hindi mo ba nakikita ang dami nila? Atres na, magpadala ng message sa fortress. Tama nga ang bida, nag-ipon ng mga tao ang Three Kingdom Alliance. Nag-launch sila ng pag-atake sa defense line ng Ernsea Kingdom. Makikita naman ang First Prince sa fortress. Sinabi nitong anuman ang mangyari, mag-hold on lang daw sila. Hindi nila hahayaang makuha ulit ng kalaban ang kanilang border fort. At makikitang ready naman ang forces nito. Sa isip-isip ni Prince Jael, pinaplano raw ba ng kalaban na talunin sila gamit lang ang dami ng kanilang forces pero walang tactics. Dapat daw nilang mapahinto sila at all costs. Naghudyat na nga ang kalaban. Inutusan ang mga mages ng kalaban na simulan ng mag-cast ng magic papuntang Ernsea Kingdom Army. Pero sumagot itong, hindi raw nila ma-activate ang kanilang magic. Mukhang in-effect na namang daw ang dispel. As expected, gumamit na naman daw ang Ernsea ng dispel spell. Paano raw kaya sila nagkaroon ng ganon kadaming magic stones? Hindi naman ito nabahala, dahil inasahan niya na raw iyon. Inutusan niya ang mga mage na mag-withdraw at pumunta sa likuran. All troops raw ang aabante. Ang utos nito sa kanila, attack with determination to die. Kahit na ikamati pa raw nila, kailangan nilang makuha ulit ang fortress. Sa isip niya, ang dami ng mga slave soldiers na mawawala dahil sa digmaang ito ay pwede namang bawiin o palitan. Ang importante, ay ang manalo raw sila. Nagtaka naman ito, dahil tila walang pake ang army ng Ernsea. Kahit na nakita nila ang dami ng kalaban, hindi pa rin sila umaatres. Kadalasan, ito na raw ang oras upang mag-retreat para ma-preserve ang kanilang troops. Ano raw kaya ang hinihintay ng mga ito? Saktong tinira na ang arrows mula sa crossbow ni Prince Arel. Nagulat siya nang makita ito. Ano raw ang malalaking arrow na ito? At isa pa, paano ito natira mula sa malayo? Never pa raw siyang nakakita o narinig man lang ang tungkol dito. Pinagpawisan na ito, nang makitang, sobrang daming arrows, ang sabay-sabay tinira sa kanila. Posible raw ba itong mangyari? Dahil doon, damanak ang dugo. Napakaraming slave soldiers ang binawian ng buhay dahil sa crossbow attack na yon. Napamura na nga ito at sisiga na sana ng retreat. Pero napaisip itong, siguradong merong limit sa dami ng mga arrows na meron sila. Panandali ang threat lamang ito, so anumang mangyari, hold on lang daw muna sila. Umatake na nga din ang troops mula sa Ernsea, sa pamumuno ng First Prince na si Jael. Habang nakasakay sa mga kabayo, umatake ito mula sa likod. Isang surprise attack para sa mga aatras. Nasa himpapawid naman ang bida. Kakaharapin ng kalaban ng crossbows if mag-a-advance sila forward. At kung aatras naman daw, haharangean sila ng cavalry.
Siguradong, isinusumpa na raw siya ng mga commander ng kalaban dahil dito. Napansin niyang, effective ang crossbows. Lahat halos ay on guard para hindi tamaan ng arrows, kaya naman hindi sila makagalaw agad-agad. Kahit nga okay na shield, ay hindi kayang dumpen sa laban sa arrows na gamit nila. Ano pa kaya raw ang kaya nilang gawin? Muling nakipag-communicate ang bida gamit ang device sa kanyang tenga. Share ko link sa comment section, para sa gamit niyang earbuds. Nakikinig raw ba sila? Tanong niya. Kamusta na raw ang dami ng mga arrows na natitira? Sagot naman sa kanya, na meron pa naman daw silang enough. At sa ngayon, nagre-reload sila. Sa isip-isip nito, okay ang crossbows, pero meron din itong drawbacks. Dahil medyo complicated ang device, at kumakain ng oras ang pag-reload. Kailangan nilang i-abandon ang quick shot function. At ang pinaka-importante pa, ay ang mga arrows. Ang bawat isa ay special product mula sa kanilang smithy. Pero kung gagamitin at uubusin daw nila ng ganun kabilis, isa itong money gobbling monster. Tumawag naman si Dia Reki sa kanya, na bahala tuloy ang prinsipe kung may problema ba on their side. At kung naubusan sila ng magic stones. Sagot naman nitong, marami pa naman daw. Pero, nauubusan na ng mana ang mga mages. Napatanong tuloy si Prince Errol kung ilang stones ba raw ang pwede pang gamitin upang umatake. Sagot nitong, bukod sa 20%, pwede na raw nilang gamitin ang natitira. Kaya niya na raw mag-isa ang dispel. Sabi naman ng prinsipe, paano niya ba raw IAASK ang isang 6th class mage na gumamit lamang ng dispel? Sakto namang napansin nito, na uma-atras na ang cavalry. Ito na raw ang turn ni Dia. Utos ni Prince Errol, sunugin mo silang lahat. Sumunod naman ito at sinabing, as you order. Nagulat naman ang mga sundalo nila na parang may curtain na hamarang sa kanila. Ito pala ay kagagawa ng mga mages upang protektahan ang army ng Fahilia. Kailangan daw kasing minimum ang damage sa kanilang allies, habang devastating ang atake nila sa kalaban. Hindi nila inasahan, na pwede palang gamitin ang mana house shield ng ganon. Bigla namang umapoy na nga ang kabilang kampo. Napansin nila ang kakaibang likido sa lapag, at dahil doon, napaatras na ang mga kalaban. Sabay-sabay silang nagtakbuhan, upang protektahan ang kanilang sarili. Mula sa taas, napansin ni Errol na natakot na ang mga kalaban. Tama daw yun, dapat nilang bilisan ang pagtakbo. Inutos ng bida, na ipahatid sa kanyang kuya at sa iba pang unit ang mensaheng ito. Gamitin nila ang momentum ngayon at mag-launch ng all-out attack sa Free Kingdom Alliance forces. Ito na kaya ang pagtatapos ng digmaan sa pagitan nila. O meron pang nakahandang atake ang kalaban. Sunod-sunod ang pag-anunsyo ng army ng Erncia ng victory. At dahil doon, nag-iba na lalo ang takbo ng sitwasyon ng digmaan. Siyempre, ang pinaka-hindi masaya sa mga pangyayari ay ang Emperor ng Merman Empire. Hindi ito makapaniwala sa mga kaganapan. Kausap nito gamit ang Magic Stone ng ibang leader ng Free Kingdom Alliance, ang Hari ng Demaniel Kingdom at ang Grand Duke ng Sijepan Duchy. Base sa kanilang request, nag-issue ito ng General Mobilization. Ang kanilang empire raw ang nagpadala ng pinakamaraming troops pero ano ang nangyari? Wala namang maisagot ang Duke. Wala na raw point kung magsisihan pa sila ngayon, sabi ng Hari ng Demaniel. Ang importante ay kung ano ang gagawin nila from now on. Tinanong naman ng Grand Duke, ano sa tingin nito ang mangyayari next? Pwede ba raw itong maging honest? Tanong niya. At ang agree naman ito. Sobrang lapit na raw nila sa pagkatalo. Kalahati ng mga forces nila ay nawala na at ang morale ng mga kakampi nila ay bumaba na. Kahit na raw umatake sila gamit ang natitirang mga sundalo ngayon, hindi raw nila kakayanin ang weapon na meron ang Erncian Kingdom. Ang tinutukoy ba raw nito ay ang crossbow na ginawa ni Errol. Dagdag ng Hari ng Demaniel, isa sa master craftsman nila ang nagsabing, ang taong nagdisenyo raw nun ay isang monster. Sinubukan nilang gumawa nun, pero hindi nila mahanap kung anong uri ng istruktura ito. Galit na galit ang Emperor. Hindi lang daw sila superior sa dami pero naghudyat sila ng digmaan, after pa nilang magplano at mag-review ng strategy ng ilang ulit. Paano daw nangyari ito? Isa pa, isang malaking hadlang sa kanila si Errol Erncia. Sabi ni Grand Duke, para mabaligtad pa ang sitwasyon, dapat raw ay makakuha pa sila ng oras. Kailangan nilang malaman ano ang weakness ng kalaban. Saktong merong dumating servant na sumigaw na, "We're in trouble."
Pinaglitan naman ito dahil sinabihan na raw siyang huwag pumasok dahil meron silang very important meeting. Ano ba raw ang nangyayari? Nanginginig naman itong sumagot na ang Earnshawn Kingdom Army daw. Ipinakita si Princess Kenya, magkausap sila ng kapatid niya at sinabihan siya nitong sirain daw iyon. Sagot niyang, yan lang ba? Sagot ni Arel, na yes ate. Bigay todo mo na. Ito pala ay sa harap ng border fort sa may Demaniel Kingdom. Buong lakas na tumira si Kenya, at sa isang was-iwas lamang ng kanyang espada, nasira niya ito. Gulat na gulat ang mga sundalo. Sinabing hindi nila pwedeng papasukin ang mga kaaway, kaya naman dapat daw ay patigilin nila ito anuman ang maging kapalit. Mag-isang hinarap ng prinsesa ang tropa, at napatanong pa nga ito, bakit daw ang babagal ng mga kalaban. Sa bawat tira niya, maraming mga sundalo ang tinatamaan. Kung ganun lang daw ang mga kalaban, kahit siya, kayang-kaya niya raw mapatamba lahat yon. Proud naman si Prince Arel. As expected, pagdating sa paninira ng gate, isang swordmaster ang best para sa trabaho na yon. Pinasok na nga nila ang Merman Empire Border Fortress pati na ang Sejepan Duchy Border Fortress. Ipinakita ang hari ng Ernsea na sinabing, hindi na mabilang ang nagbuwis ng buhay dahil lamang sa kasakiman ng mga kaaway. Ngayon, ito na raw ang oras upang pagbayarin sila sa kanilang ginawa. Nakangiti naman si Prince Arel, at sinabing, galit na raw ang ama nila. Ngayon, ang next target nila, ay ang capital ng Three Kingdoms Alliance. Napatanong naman si Sena, na sino raw ang mag-aakala, na mapapasok nila ang fortress ng mga kalaban. Sagot ni Asha, the fact na pinilit silang umatras noong nakaraan feels almost like a lie. Halata sa mukha ni Arel ang saya. Sigurado raw na ang mga leader ng Three Kingdom Allies ay hindi nakakalma mula ngayon. Hinanap naman ni Asha si Princess Kenya. Nuna, tanong ni Arel. Makikitang lumuhad sa harap ng prinsesa ang mga sundalo. Tinawag sila nitong, Your Highness, the Second Princess. Hindi lang daw nakakabilib na naabot nito ang level ng Swordmaster ng ganun kabata, pero astig daw ang naging performance nito. Naiiyak pa nga ang iba sa sobrang paghanga sa kanya. Tinanong ng isa, ano raw ang sikreto nito? Napaisip naman ito at sumagot na, ang ginagawa niya lang daw naman ay kumain at mag-train araw-araw. Todo cheer naman sa gilid ang mga sundalo. Balik sa bida, sinabi nitong, busy raw si Kenya kaya naman iniwan niya na ito. Mukhang nagustuhan niya rin naman daw. Tinanong naman si Prince Arel, ano na raw ang next plan nila? Mag-a-advance na ba sila sa bansa ng kalaban? Sagot nitong, maaraming bumagal ang speed nila the deeper they go. Pero sa tingin niya, yun na nga ata ang next. Napa-evil laugh naman ito sabay sabing, habang unti-unti nilang tinatake over ang teritoryo ng Three Kingdoms Alliance, dahan-dahan daw siyang maglalagay ng pressure. Specialty niya raw ang pangbabyuli. Matapos daw ang 3 taon, kukunin nila ang 20% ng kanilang teritoryo. Sa loob ng 5 taon, siguradong hindi na raw nila kakayanin. Napatanong tuloy si Asha na ang ibig sabihin ba raw nito, ay tuluyan ng magko-collapse ang mga kaaway matapos ang 5 years. Oo, sagot ni Prince Arel. Karamihan daw ng tao sa bansa nila ay siguradong mamatay sa gutom. After 3 years, siguradong mauubos ang finances ng Three Kingdoms Alliances. Habang nagiging dominant force sila sa pakikipagkalakal, unti-unti silang may isolate. Ang mas nakakatakot pa raw sa military pressure ay economic collapse. At kung magpapatuloy ay kahirapan, maaring magkaroon ng civil war. Makikipagdigmaan sila laban sa army nila on the outside, at siguradong mag-aaway-away din sila sa loob. Nabahala naman si Asha para sa kanila. Tama daw siya, kahit si Prince Arel, ay hindi nais na mangyari ito sa kanila. Pero, huwag daw nilang kakalimutan, na ito rin ang nais gawin sa kanila ng kalaban. Dapat ay naghanda raw sila na mag-suffer sa consequences nang magdesisyon silang sakupin sila. If hindi sila naghanda, hindi na daw dapat pa sila nagsimula ng digmaan. Wala na raw dahilan pa, para kawan sila. Ito raw ang nais nilang mangyari. Ang sinabi raw ng kanyang ama, unless umatras ang Three Kingdoms Alliance, hindi raw sila titigil na umatake. Ito ang nilalaman ng liham ng hari ng Ernsea sa kanya. As expected, sabi ni Sena, nakakatakot raw ang digmaan. At nag-agree si Asha dito. Pero wag daw silang mag-alala,
Ito assumption lamang kung ang Three Kingdoms ay nasa sit-in state o ang pag-close down ng fortress gate nila upang depensahan ito. Kung matalino raw ang mga ito, iiwasan nilang mangyari ito sa hinahanarap. Sa ngayon, ang kailangan lang nilang gawin ay ang maghintay ng balita. Balik sa Merman Empire, galit na galit ang emperor nito at sinabing, unacceptable para sa kanila ang mag-surrender. Sa history ng empire nila, never pa daw silang surrender dati. Sagot naman ng isa, na mas lumala na raw ang sitwasyon ngayon. Kailangan na nilang i-pull back ang army nila. Nonsense, sigaw nito. Hindi ba raw ito nahihiya? Napatahimik naman ito. Sabay sabing, if magpapatuloy raw ang digmaan gaya nito, instead na masira ang proud history ng kanilang ninuno, hindi ba raw mas nakakahiya sa harap ng mga inosenteng tao na magugutom at magiging biktima ng patayan? Natalo na raw sila. Nakiusap itong, I'd declare na ang wakas ng digmaang ito as soon as possible. Para naman hindi na raw mag-suffer pa ang kanilang mga tao. At kahit na nakiusap ito sa kanya, sinabi ng emperor na hindi raw magbabago ang sagot nito. We will not surrender, aniya. Napatanong naman ito kung bakit raw. Sagot niya, malamang sumagot ito ng ganon dahil iniisip niya ang kapakanan ng mga tao. At dahil naiintindihan raw nito ang nafa-feel niya, hindi niya ito paparusahan. Gayunpaman, hindi niya raw hahayaang mag-surrender sila. Sa tingin ba daw nila ay iigi ang sitwasyon kung susurrender sila? Hindi. Kapag nag-give in daw sila, who knows ano ang gagawin ng Ernsia sa kanila. Siya raw kasi ang nagdeklara ng digmaan. Kung parehas ang outcome, whether mag-surrender sila or hindi, meron lamang silang isang choice. Hindi pa rin nagpatinag ang advisor nito at nakiusap. Para daw sa kapakanan ng mga tao. Hindi pa rin ito pinansin ng emperor. Sinabi niyang Merman, Three Kingdom Alliance, lalaban tayo hanggang ang huli. Gamit ang ating lakas. Pride kaya ang pumipigil sa emperor na mag-surrender. Kahit na maapektuhan pa ang kanyang nasasakupan, wala itong pake. Grabe, ang intense ng digmaang ito. Ano kaya talaga ang magiging ending kung hindi pa rin sila susurrender? Nagpatuloy ang istorya na pinili ng Three Kingdoms Alliance na imbes na surrender, ay patuloy na kalabanin ng Earnshawn Army gamit ang kanilang buong lakas. Hindi inasahan ni Prince Errol na ganito ang magiging desisyon ng leader ng kabilang kampo. Isang katangahan para sa kanya na mas pinili nilang lumaban pa. Isa pa, may naisip na kasi siyang arrangement para hindi magutom ang mga tao kung sumuko sana sila. Imposible nang manalo pa ang kalaban matapos nilang maubusan ng maraming mga sundalo. Napabuntong hininga na lang ang bida, at sinabing hiniling nila ito para sa kanilang sarili. Ayaw niya nang panoorin pa ang nagaganap na labanan. In the end, nag-fail ang operation ng Three Kingdom Alliance. Nawalan na rin sila ng lakas ng loob dahil sa malalaking crossbow at brutal na magic ng Earnshawn Army. At nang bumaba ang moral nila dahil sa paulit-ulit na pagkatalo, merong dumating na liham para sa Emperor, mula sa kaharian ng Ernsia. Saad nito, para sa Three Kingdom Alliance, wala nang saysay pa ang pagdanak ng dugo, kaya naman sumuko na kayo agad. Kung magpapakita kayo ng willingness na sumuko, tutulungan ko kayong tapusin ang digmaan. Nang inig naman sa galit ang Emperor nang mabasa niya ito. Ilang araw ang nakalipas, nakatanggap naman ng liham ang hari ng Ernsia. Ito pala ay liham ng pagsuko ng Three Kingdom Alliance. Sa huli, nag-surrender na din ang mga kaaway. Sobra-sobra naman ang kaligayan ng ating bida dahil dun. Napasigaw pa ito ng, sa wakas, at napaluhod. Ngayon kasing tapos na ang gera, pwede na silang umuwi. Naiyak na nga sa Galaxy Prince Errol. Naalala tuloy bigla ni Errol yung feeling nang ma-discharge siya sa military noong first life niya. Finally, makakapag-palm na raw siya sa army na yon. Umakyat ito sa taas at sumigaw ng, Palm, Three Kingdom Alliance. Napapaiyak nitong sinabi, ang pangit sa pakiramdam na labanan kayo. Sana ay hindi na tayo magkita pa. Pinagalitan naman siya ni Asha dahil ang ingay raw nito, sabay tawag sa kanyang, Your Highness, matapos ang digmaan, nagpaiwan pa din ang ilang mga army ng Territory Lord sa frontline. Pero ang unit nila Prince Errol and Princess kanya ay pina-withdraw na. Ngayon siguradong makakabalik sila sa kastilyo ng matiwasay. Matapos ang paglalakbay, tuwang-tuwa ang bida ng makabalik. Nakakamiss raw ang snowstorm sa kanilang lugar. Pero una niya munang ipapagawa sa kanyang mga tao ay i-clear ang snow. Halatang halata sa mukha ng bida,
na excited siyang bumalik, dahil finally, makakabalik siya sa Petex na buhay. Sa Ernsea, makikita namang busy ang hari. Pinagmitingan nila ang tungkol sa nagtapos na digmaan. Brinang up din nito ang tungkol sa mga kontribusyon ng mga promotekta sa bawat border. Re-rewardan daw ang mga ito ng gold coins at papayag ang IKIP ang prisoners bilang mga alipin. At tungkol naman daw kay Errol, masyadong malaki ang naging bahagi nito sa pagkapanalo nila. Pero tila iba ang reaksyon ng mga nasa meeting. Deserve naman daw nito ang ma-rewarden. Sabi ng isa, plano daw ba ng hari na matago sa teritoryo ng Third Prince ang malalaking crossbow? Well, hindi naman daw ito nagki-question o ano. Pero hindi maipagkakaila na hindi kaya ng single territory ang kapangyarihan nito. At nag-agree naman ang iba sa sinabi niya. Halatang disappointed ang hari sa narinig niya, dahil napaka-shameless daw nila. Kaya naman, sumagot ito, na ang crossbows ay mamanage ng Royal Palace. Sinabi na rin mismo ni Prince Errol, na hindi niya ito dadalhin sa Fahilia. Sa ngayon, mas mabuting pag-usapan muna daw nila, ano ang i-reward sa Third Prince. Iminungkahi nitong bigyan ng title na Duke si Errol at hiningi ang opinyon ng lahat at sumangayon naman sila. Although, tinanong ng hari ano raw ang gusto ng prinsipe, hindi niya inaasahan ang naging sagot nito. Ang hiningi daw ni Errol ay ang walang kwentang lupain na nakapalibot sa Fahilia. Balik sa bida, naisip nitong walang rason para hindi ibigay sa kanya ang ni-request niya. Matagal niya na raw niyang sinisipat ang lupaing iyon, at ngayon, finally, napasa kanya na. Malamang pinagtatawanan daw siya ng mga nobles dahil sa request niya bilang reward. Pero wala itong pake, balik na naman sa pagkatamad si Errol at nang mapansing dry ang paligid. Ni-request nito kay Dia na i-adjust ang temperature para sa kanya, at sumunod naman ito. Napatayo ito at habang nakangiti, excited siyang i-check ang mga rewards na ibinigay sa kanila. Napansin niyang marami-raming gold dito. Pero hindi siya ganong na-excite doon, since marami din naman daw siyang gold. Gagamitin niya na lang ito bilang fund ng mga sundalo at consolation money na nagastos sa digmaan. Patungkol naman sa mga slaves, hindi niya raw masabing reward ito. Gayunpaman, sila ang nagpilit na ilipat ang mga ito sa Fahilia. Ang ilang mga nadakip na kalaban habang gera at hindi kinuha or nir-amsen pabalik ng Three Kingdom Alliance, ay dumaan sa formal procedures at naging slave ng Ernsea. Hindi alam ng kaharian kung ano ang gagawin sa ganun karaming bilang ng slaves, ngunit nagkaroon na naman ng bright idea ang ating bida. Sa kanila, walang kaso ang maraming slaves dahil maraming empty space sa Fahilia. Marami rin silang budget upang mapakain ang mga ito. Ang kailangan na lang nilang gawin ay tayuan sila ng mga shelter. Kaya naman napagdesisyonan na kalahati ng dami ng mga slaves ng war ay mapupunta sa lugar ni Prince Errol. Habang nagpapahinga, naisip ng bida, na nakakapagod ang naging gera pero nakuha naman nila ang nais nila. At ngayon, nakikinita niya na raw ang katuparan ng kanyang mga plano. Unti-unti niya na itong nabubuo. Abangan raw ng mga noble na nag-ignore sa kanya kung ano ang gagawin niya. Sa Merman Empire naman, sobra-sobra ang stress ng emperor nito. Napamura pa nga sa galit dahil nais ng Ernsea ng 2 million gold bilang war reparation. Kahit na anong gawin nila, ang 2 million gold ay hindi kayang makolekta sa maiksing panahon. Para mabayaran ito, hindi lang ang kingdom ng Demaniel ang magsasuffer financially ng ilang taon. Aabutin daw ng ilang dekada, bago sila makarecover sa pagbabayad nun. Pero, para sa survival nila, wala na silang choice. Lumuhad naman at nagmakaawa ang mga kasama nito. Humingi sila ng tawad at anako ang responsibilidad. Dahil raw kasi sa kanila ay nagsusuffer ang kanilang mga kaharian ngayon. Pero biglang nagbago ang itsura ng emperor. Pinataas nito ang kanilang mga ulo. At inutusang mag-come up na lamang ng future budget plan. Dagdag niya, hindi niya ito ginagawa dahil wala silang kasalanan. Pero kung paparusahan pa raw niya ang mga ito, mas lalong lalala ang sitwasyon ng kanilang lugar. Sinabi rin ng emperor, na ang mga noble na sumuporta sa kanila sa war ay hindi makakatanggap ng allowance hanggang sa natapos na nila ang compensation. Napabaw na lang sila, sabay sabing, "Yes, Your Majesty." Ngayon, kailangan daw nilang pag-usapan, ano ang mangyayari next. Ipinakita naman ang si Japan Duchy, na namomroblema dahil sa nangyari. Iniisip ba raw ng emperor na pagmukhaing ang gera ay resulta ng arbitrary action niya.
Natatakot itong hindi niya kayang pangatawanan kaya naman sinasabi nitong siya na ang bahala. Sumagot naman ang kasama nitong imposible raw iyon. Napaisip itong, well, vassal state lamang sila na kinokontrol ng mas makapangyarihang bansa na kailangang magbigay ng military support or magbayad kung kinakailangan. Mas okay na rin daw naman ang nangyari. Ang problema lang niya ngayon ay paano babayaran ang mga tao. Kailangan nila ng 800,000 gold. Siguradong mahihirapan daw sila for a while. Sa isip naman ng kasama nito, ang Grand Duke na kinilala bilang war hero ay ngayon mababaon sa utang. Dahil sa nangyari, nagkaroon ng rally sa Merman Empire. Sinisisi ng mga tao ang Emperor dahil sa kanilang pagkatalo at tinawag pa nga itong mamamatay tao. Pinagtanggol naman ito ng isa at sinabi sa Emperor na hindi nila alam ang kanilang sinasabi. Gayunpaman, insahan niya na raw na mangyayari ito matapos niya ipadala ang letter of surrender. Tinanggap niyang siya naman talaga ang responsible sa lahat ng ito. At siya ang may kasalanan. Soon after, nag-resign na ang current emperor ng Merman Empire dahil sa health reasons. At ang panganay nitong anak, ang nagmana ng trono. At dahil sa nangyaring gera, mukhang oras lang ang kinailangan ng Three Kingdom Alliance. Ipinakita naman ng isang babaeng, tila royalty rin at inaya nang umalis. Nagpatuloy ang storya kung saan napaisip si Princess Kania tungkol sa kanyang buhay. Napatanong ito kung magiging masaya ba siya kung mamumuhay siya base sa kung ano ang expected sa kanya. Na-frustrate ito dahil sa mga patakaran ng Royal Palace. Ipinakita ang throwback noong bata pa siya at malayang tumatakbo at naglalaro sa palasyo. Hinahabol ito ng kanyang servant upang pigilan dahil delikado raw. Dinala na lang ito sa library. Sinabihan siya na bilang prinsesa, kailangan niyang matutunan kung paano magmukhang kagalang-galang para sa kanyang posisyon bilang second princess. Kahit na hindi nito feel ang mag-aral, subukan lang daw nitong mag-concentrate ng kahit kaunti. Sumagot naman si Kania na, hindi naman sa hindi niya gusto ang mag-aral. Naiinis lang daw ito dahil pinipilit silang mga royal family members maging dignified at may manners. Naiintindihan niya naman raw na siya ay isang prinsesa ng kaharian ng Erncia. Pero anong kinalaman nito sa pamumuhay ng merong sinusunod na standard? Ipinakita naman noong naiengganyo siyang mag-training sa espada. Napansin ng mga bantay niya, na kapag dating sa pakikipaglaban, sobrang focused ito. Napahiga na lang ito at napaisip, na ayos siguro kung magiging malaya siya gaya ng kanyang espada. Balik sa present, nakatanggap ng liham si Princess Kania. Nalaman ng bida na nais palang pabalikan sa Royal Palace ang kapatid niya. Sabi nito, parehas daw na ang nanay at tatay niya na nagpadala ng liham. Sagot ni Errol na marahil masyado itong nag-stand out noong gera. Lahat naman daw sa kaharian ay alam na naabot na nito ang level ng Swordmaster. Pero hindi daw angkop ang image na ito para sa prinsesa kaya malamang, iniisip nilang OA lang ang mga istorya tungkol sa galing nito. Gayunpaman, dahil sa digmaan, nalaman na ng lahat kung gaano ba talaga kalakas ito. Maaring iniisip ng iba na masyado itong malakas para magstay lang sa border territory. At maaring natatakot na ang mga duwag na iyon sa kanya. Kapag tinignan kasi ang lahat ng mga swordmasters na nagtatrabaho para sa kaharian, malalaman mong ang kapangyarihan nila ay hindi basta-basta. Tinanong ni Kania ang kapatid kung nais daw ba nitong bumalik siya. Naging honest si Errol at sumagot na, sumunod lang siya doon dahil ayaw niyang sundin kung ano man ang nakatakda sa kanyang hinaharap, isa na doon ay ang maipakasal sa hindi niya kakilala. Pero alam naman daw nito, na hindi niya forever matatakbuhan ang tungkulin niya. Speechless naman si Kania, dagdag ng bida, naging pinakamalakas nga daw ito dahil sa mga natutunan niya sa kanya, pero kung magstay lang siya doon sa Fahilia, maaring huminto na ang progress niya doon. In other words, maaring hindi na ito mag-grow pa. Kaya naman, sinuggest niya, na bumalik muna ito at gumawa ng sarili niyang environment. Whether sa pagkapanalo sa iba pang mga knights or sa kung ano pa mang bagay. Ang goal naman talaga nito ay ang ma-acknowledge para maging independent siya at maging tunay na adult. Tama naman daw yun, sabi ni Kania. Pero ang marinig ang mga ganong salita mula sa isang taong papetex-petex lang, hindi daw masyadong convincing. Kaya't sabi ni Errol, kung nais talaga nitong maging knight, kailangan nitong patunayan na kaya niya. Pag-isipan daw sana itong mabuti ng prinsesa. Pagbalik sa kwarto, nagmamaritese ng mga servant ng prinsesa dahil ang pogi daw ng mapapang asawa nito.
Nakakainggit daw. Kinongratulate nila ito at marahil sobrang saya niya na pogi ang makakapareha niya. Pero in reality, inis na inis si Kenya. Ang taong yun daw kasi ang nakaharang sa kanyang daan. Kaya naman, pinunit niya ang larawan nito. Natural lang ba raw na ipakasal siya sa kung sino dahil prinsesa siya at nasa hustong gulang na. But in the end, wala nang magagawa ang pagrereklamo nito. Naalala din nito ang kapatid na si Errol, na ipapadala na pala sa iba namang teritoryo. Mas malala pa daw ang sitwasyon ng bida kesa sa kanya. Kaya dapat ay comfort niya ito at least. Nagulat naman siya nang makarinig ng pagdiriwang. Soundproof ang kwarto pero dahil nasa ibang level na si Kenya, narinig niya ang hiyaw sa loob. Ito pala ay si Prince Errol na tuwang-tuwa. Ibang-iba raw ang pagtanggap ng kanyang kapatid sa kahihinatnan niya. Naalala tuloy nito ng mga bata pa sila, sinabi niyang kapag lumaki siya, ang goal niya ay ang magkaroon ng pribadong lugar at mamuhay ng mag-ara. Mukhang hindi raw nagbibiro ito. Napatanong tuloy siya, kung kino-consider ba ni Errol na oportunidad ang mapatalsik sa kabila namang teritoryo. Imbes na basta tanggapin na lang ang kapalaran nito, siya mismo ang gumagawa ng sarili niya. Napasip ito kung kaya niya kayang maging tulad ni Prince Errol. Ano kaya ang mga dapat nitong gawin upang maisakatuparan ang pangarap niya? Kung susundan niya si Errol, marami siyang matutunan sa kanya. Hindi ba raw mas matututo siya sa ganong paraan? Bago matulog, na-realize ni Kenya na nakalimutan niya na ang dahilan kung bakit nga ba siya pumunta sa Fahilia. Hindi pwedeng magpatuloy na ganun siya isang pathetic na ate na nakadepende lamang sa mga abilidad ng kanyang nakababatang kapatid. Kinabukasan, habang nasa office, natuwa ang prinsipe dahil sa klima. Bigla namang sumabog ang pintuan nito at may sumigaw ng Errol. Ito pala ay ang ate niyang sinabi na, nakapagdesisyon na siyang bumalik sa Royal Palace. Mangiyak-ngiyak naman itong nag-agree pero bakit daw kailangan pang sirain ang pintuan niya? Kaya naman, nagpaalam na ito upang sundin ang iniutos ng kanyang mga magulang. Meron palang sikreto ang bida, kung sakaling pinili nitong manatili doon sa kanila sa Fahilia, naghanda na siya ng mga bagay para matanggap pa rin nito ang acknowledgement na inaasam. Pero ngayon, ayos na buo na ang desisyon niyang bumalik. Balik sa kanilang pag-uusap, inisip ni Kenya kung dalawa lang ba ang Swordmaster sa kaharian. At kung sila ba ang una niyang dapat talunin. For now, masaya na din ang bida dahil hindi na masisira ang teritoryo niya dahil lang sa training ng ate nito. At higit sa lahat, siya na ang shoulder ng bayad sa repair. Kaya naman, sabi ni Kenya na mag-iingat daw siya. Malungkot man na maghihiwalay na silang magkapatid, inaasam pa rin ng bida na maging safe ito. Isa pa, hindi naman kalayuan ang pupuntahan niya, so mukhang wala namang magiging problema. Susuportahan niya raw ito. Ngayong tapos na yun, back to work naman ang Lord of Fahilia. Nakakatuwang, mapayapan na ulit roon. At nang makita ang balita tungkol sa kinasal sa village, naisip nitong maghanap ng partner para kay Fly. Habang nagtatrabaho ito, na-realize niyang dapat ay mas nakakuha pa sila ng pera at teritoryo. Napaisip tuloy siya kung oras na ba upang tahakin naman ang financial industry. Wala naman daw siyang interes sa politika at kapangyarihan. Pero napa-evil laugh ito at sinabing, kung sino ang may hawak ng pera, ay siyang namumuno sa mundo. Sa isang sibilisadong society, ang pinakamakapangyarihang weapon ay pera. At dahil marami pa siyang plano, kailangan niyang palawigin pa ang kanyang influence. Kaya naman ngayon, ang plano niya ay ang gumawa ng bank. At magsimula ng currency reform. Sa ngayon kasi, halos lahat ng bansa ay gumagamit lang ng gold, silver at copper coins. Ang uri at presyo nito ay nagkakaiba-iba depende sa bansa. At dahil hindi ito stable, makakatulong ang currency reform sa kanila. Kahit naman daw hindi siya ang gumawa nito, for sure, merong iba na sisimulan ito sooner or later. Na-excite naman ito at inisip na oras na upang kontrolin silang lahat. Kung makokontrol niya kasi ang financial sector ngayon pa lang, at mapapalakas ang kapangyarihan niya gamit ang pera, siguradong wala nang sino pa ang maglo-lookdown sa kanya. Wala na ring susubok pang umatake sa kanila gaya ng nakaraan. Kaya naman, kailangan niya raw makahanap ng taong magtatrabaho para sa kanya. Pati na mga expert sa ganung field. Siyempre, ang pinaka-goal kasi ng bida ay ang ipasalang ang trabaho sa mga mapagkakatiwalaan niya, at enjoyin lang ang kanyang sweet life nang walang ginagawang kahit ano. Halatang excited na nga ang bida sa plano niya.
Kaya inisip nito, kanino ba dapat ibigay ang trabahong yun? Saktong tumawag naman ang ina nito para kamustahin siya. Sinabi nitong ayos siya at tinanong bakit ito napatawag. Wala naman daw. Naisip niya lang na 16 na raw ito. Nag-iba naman ang mukha ng bida nang ma-realize ang sinabi ng mama niya. Iminungkahi nitong oras na para maghanap ito ng mapapang asawa. Gulat naman si Prince Errol dahil hindi niya inasahang, nasa hustong gulang na rin pala siya para ma-engage. Sa pagpapatuloy ng istorya, nag-congratulate sina Asha, Dia Reki at Sena sa prinsipe. Isang nakakatuwang event daw ito pag nagkataon. Gayunpaman, malungkot si Prince Errol. Hindi nito maalis sa isipan niya ang sinabi ng kanyang ina. Pinapabalik siya nito sa palasyo sa lalong madaling panahon. Namili na raw kasi silang dalawa ng hari ng mga potential candidates nang pwede nitong pakasalan. Inis na inis ang bida dahil sa ngayon, ang gusto niya lang ay ang maglaro. Masyado raw maaga sa era na ito ang pagpapakasal. Namiss niya tuloy bigla ang ate niya. Noon, hindi niya maintindihan ang sinasabi nito, pero ngayon alam niya na ang feeling nito noon. Napatanong tuloy si Asha, anong klaseng tao raw ang fiancé nito? Well, hindi pa raw ito napagdedesisyonan. Maaring dahil sa request ng prinsipe, binigyan siya ng pagkakataong mamili ng isa sa 10 mga candidates. Kaya niya raw ipinatawag sila. Nais niyang sumama sila para sa pamimili ng magiging asawa niya. Ngayon kasi, kailangan niya lang tumingin sa mga dokumento para makagawa ng choice. So hindi niya maki-check ano ang tumatakbo sa isipan ng mga ito. Kaya naman, sa mga ganitong sitwasyon, pinakamainam raw na matanong ng opinyon ng ibang tao. Pero wala ring masabi ang mga ito dahil siguro wala naman silang kinalaman doon. Kahit sa Asha ay walang masabi. Napatanong tuloy ang bida kung hindi ba't noble din ito. Sagot niya namang, kapag mapag-uusapan kasi ang engagement, makakancel ito agad-agad dahil sa estado ng pamilya nila. Nang tanungin naman si Sena, sa kanila daw kasi, pag may gusto sila, pinay-pick up lang nila. Nakakatakot naman daw sa kanila. At pagdating naman kay Dia, sinabi nitong wala siyang kahit na anong experience sa ganong bagay. Kailangan raw nilang makapili ng perfect na tao in every way. Na-realize ng bida, na kung iaapelin nito ang mga standards nila, mukhang magiging single na lang siya buong buhay niya. Wala na silang ibang choice, kung hindi mag-brainstorm at mag-decide lang. Kahit na wala raw silang alam, sana ay galingan nila. Isa-isa nilang tinignan ang mga dokumento. At nagno si Prince Errol doon sa mukhang napilitan lang at sa malaki ang tanda sa kanya. Nang maggabi na, doon lang sila nakapag-decide. Bumalik na nga sa Royal Palace ang prinsipe. First time nating makikitang nakatoksido ang bida na mukha wala pang tulog. Natuwa naman ang nanay nito sa napili niya. Matapos ang madugong pagdedesisyon, sa wakas, nakahanap na siya ng prospect. Sa isip-isip ni Errol, halatang excited na ang mama niya. Pinili niya lang ang babaeng galing sa tahimik na pamilya at mukhang hindi magdadala ng problema sa kanila. Sabi nito, natuwa daw ang hari na enthusiastic din si Errol sa engagement na ito. Nagulat naman ang bida doon. Naisip niyang, bawal niya na tuloy sabihin sa kanya na ayaw niya sanang ma-engage. Pumunta na nga sila sa meeting location. Nagpakilala naman si Count Tuan Cowenst at ang anak nitong si Saria Cowenst, second daughter ng Cowenst family. Sila ay kilala dahil pagmamayari nila ang teritoryo ng southwestern part ng kaharian. Pinili ito ng bida dahil although hindi sila ganon kay Amon, meron silang long tradition at magandang reputasyon. Binati na sila ni Prince Errol at sinabing ikinagagalak niya silang makilala. Iniwan na sila ng kanilang mga magulang upang makapag-usap. Sa isip ni Errol, hindi lang maganda ang babaeng napili niya outside, pero gentle din daw ito inside. So not bad. Mukhang tunay na model ng isang noble na lady si Saria. Gayunpaman, nang tanungin niya ano ang hobby nito, sinagot niyang hilig niya ang magbasa. Napangiti na lang ang bida, dahil as expected, personality-wise, gentle at educated ito. Mukhang may deep knowledge ito sa academics kaya naman isa siyang perfect na partner. Pero ang personality niya ay hindi raw nababagay sa bida. Masyado itong mabait na hindi niya kakayanin ang pinaggag-agawan nito. Nagpaalam na sila sa isa't isa, at inamin ni Saria na nag-enjoy siya sa time nila. Nagmagmeet naman ang mag-ina sa garden, iniisip ni Errol ano ba ang dapat niyang gawin. Mukha raw kasing gustong ito ng mga magulang niya.
Kung tatanggi siya, malalagay sa alanganin ng ina dahil doon. Pero bigla namang nagsalita ito at sinabing, hindi mo gusto ang babaeng yon. Nagulat ang bida sa sinabi ng kanyang ina at tinanong kung halata daw ba. Hindi naman daw sa ayaw niya. Pinatigil na siya nito at sinabing, rerespetuhin ang desisyon niya. Ganon din daw ang opinyon ng hari. Wala na raw saysay ang pamimili kung ganon. Mukhang natutuwa na raw ang ama niya sa nangyari kay Kenia. Mukhang alam na nitong kung pipilitin niyang i-pair sila, mauuwi lang sa hindi magandang pangyayari ang mga bagay-bagay. At dahil doon, napakamot ulo na nga ang bida at humingi ng paumanhin. Nag-decline ito at umalis na. Napabuntong hininga siya sa relief na natakasan niya ang sitwasyon. Sa ngayon, isasantabi niya muna ang pag-iisip tungkol sa pag-aasawa at mamumuhay ng matahimik. Masyadong marami pa raw kasi siyang nais gawin. Dagdag pa doon, hindi pa nga niya nagagawa ang coke sa era na yon. Bago pa daw ang pagpapakasal, kailangang mauna ang paid develop niya ng coke. Nagulat naman siya nang may nakitang creature na nakatago sa halaman. Wala naman daw rabbit sa garden na yon. Saktong lumabas naman ito at tumama sa mukha niya. Nagulat siya nang ma-realize na salamander pala ito. Napaisip ito kung bakit merong fire spirit na pakalat-kalat sa palace garden. Na-paranoid naman ito, at inisip na merong espiritu sa loob nito. Napatanong tuloy siya kung merong summoner sa likod nito. Pero wala naman daw ni isa sa kaharian ang merong high spirit affinity. Lumabas naman ang isang babae na inutusan siyang iabot ang lizard sa kanya. Nagulat naman ang bida sa kanya. Siya pala ay si Peña Amrit Janil. Matapos ang digmaan, nag-aral siya abroad. Siya ang prinsesa ng Merman Empire na napadala doon bilang hostage matapos ang gera. Nakilala niya ito dahil sa mga dokumento pero hindi niya inasahang magkikita sila. Mukhang wala naman itong alam patungkol sa kanya. Kaya't napatanong na lang siya, sa inyo po ba itong lizard, Your Highness? Umuo naman ito at sinabing pwede niya siyang tawagin ng Your Highness or Lady Peña, ano man daw ang gusto nito. Na-amaze naman ang bida dahil para sa isang prinsesa, tila laid back lamang ito. Anyway, wala naman daw sila sa Merman Empire. Nag-aaral siya abroad and nakakatamad na obligahin pa ang mga tao na sundin ang mga formalities. Hindi makapaniwala si Prince Errol sa pagka-casual nito. Nagpasalamat si Peña sa paghuli sa alaga niya at nagpaalam na. Gusto pa sanang magtanong ng bida kaya naman habang papaalis ito, tinanong niya kung ang creature daw ba na yon ay isang spirit. Pinagpawisan siya sa tanong nito at sinabing wala siyang alam sa pinagsasasabi nito. Pet niya lang daw ang lizard na yon. Pero syempre, huling-huli naman siya ni Errol dahil hindi siya magaling magsinungaling. Todo pagdedenay pa si Peña at ipinakitang normal lizard lang ito pero bumuga ito ng apoy. Natawa si Errol at sinabing marunong na palang magbuga ng apoy ang mga lizard ngayon. Speechless ang prinsesa dahil sa nangyari. Bigla niyang tinakpan ang bibig nito at napatilapon pa nga sila sa lapag. Hindi niya raw kilala kung sino siya pero nakiusap itong kalimutan lahat ng nakita niya. Bilang ganti, re-rewardan niya daw ito. Ano kaya ang meron sa babaeng ito? Sa pagpapatuloy ng istorya, nakiusap ang prinsesa ng Merman Empire na si Peña na kalimutan ng bida ang tungkol sa pet nito. Sa isip-isip naman nito, first time niya raw na masuhulan ng isang babae. Pumayag naman si Prince Arel at sinabing walang ibang sasabihan patungkol dito. Dahil alam niyang masama kapag nalaman ng iba na nagdadala ng spirit ang prinsesa. Kinumpirma ni Peña kung isi-secret niya ba raw talaga ito. At sagot niyang, kahit na magkalat siya ng chismis tungkol dito, wala naman daw siyang mapapala. Isa pa, hindi ba't mas okay kung wala na lang siyang pake dapat kahit na gumawa ito ng commotion. Bigla naman itong tumayo at galit na sinabing, kung ayaw niya pala mahuli, hindi niya na daw dapat sinoman ito. Ani ni Peña, ito raw ay something na hindi makontrol. Lumalabas lang daw ito kung kailangan niya gusto. Naisip naman ng bida na may sense. Ang nature daw kasi ng spirit at ang relasyon nito sa spiritualist ay hindi base sa authority. More like mutual consolation sa isa't isa. Although, mukhang hindi pa ito ganap na spiritualist, mukhang sinusundan siya dahil sa kanyang high affinity. Nagbigay naman ito ng tip kay Peña, bagay na kinagulat niya. Gaya raw ng pagtetrain sa tuta, subukan itong utusan ang spirit ng merong klarong sense of purpose. Ipinakita niya sa kanya kung paano ito gagawin. Hindi naman sure si Peña dito dahil hindi naman daw tuta ang salamander.
Gayunpaman, inintindi nito ang sinabi niya at sinubukan. Nang sabihin nitong hand, tumingin sa kanya ang pet niya at ibinigay ang kanyang kamay. Bagay na ipinagtaka ni Peña. At dahil effective, sumubok siya ng iba pang commands, gaya ng roll, na agad naman nitong ginawa. Sunod, nang sabihin niyang stand up at jump, ginawa pa din ito. Tuwang-tuwa si Peña, dahil kahit na sinabi nitong become smaller, at come up ay naiintindihan siya nito. Kinamusta naman siya ng bida. Hindi ba raw at sobrang daling gawin? Nagpasalamat ang prinsesa sa kanya at tinanong paano niya raw ito nalaman. Sagot naman ng bida, na nabasa niya raw ito sa libro. Muli itong nagpahayag ng pasasalamat at tinanong ang pangalan niya. At nagulat si Errel na ngayon lang ito nagtanong. Kaya naman tumayo at sinabing siya si Errel Erncia. Sana raw ay tandaan niya ang pangalan na yon. Napaisip si Peña nang marining na Erncia ito. Inisip na ng bida na magbigay na lang sana ng alias pero mukhang hindi raw magandang eye-prank niya ito ng ganon. Curious ito ano kaya ang magiging reaksyon niya. Matapos malaman na ang tanong responsible para maging hostage ito ay nasa harapan niya. Bigla naman tinanong ng prinsesa kung miyembro daw ba ito ng royal family. Gulat naman si Errel, dahil iba ang reaksyon nito sa inasahan niya. Wala ba daw itong nal-alala o naiisip nang marinig ang pangalan niya? Nag-isip naman mabuti si Peña at sinabing kakaiba daw ang pangalan nito, yun lang. Napakamot ulo na lang ang bida dahil hindi siya kilala nito. Sino ba raw itong prinsesang ito na hindi interesado sa politics at all? Nagtanong naman muli si Peña kung marami daw ba itong nalalaman sa mga spirits. At sagot niyang, sakto lang daw. Nais daw sanang magtanong pa ni Peña sa kanya tungkol dun sa susunod at sinabing walang problema, pero hindi raw siya nagstay sa kaharian. Nagulat naman ito nang marinig at tinanong kung na-kick out daw ba ito sa countryside. Ramdam ni Prince Errel na naiintindihan nito ang sitwasyon niya dahil parehas silang miyembro ng royal family. Pero giit niya, masaya naman daw itong namumuhay doon. Anyway, kung nais niya daw na mahanap siya, magtanong na lang daw ito sa mga tao sa Royal Concubine Palace at matutulungan sila nitong kontaken siya. Nagpaalam na ito kay Peña at sagot nitong tatandaan niya raw iyon. Habang papaalis, inisip ng bida na kahit na sinabi niya yun, wala na naman daw rason para magkita pa sila ulit. Siguradong makakalimutan din daw siya agad nito kaya naman wag na daw siyang hanapin pa nito. Pero yun lang daw ang inisip niya ng time na yun. Kahit na matagal na panahon na ang lumipas matapos ng digmaan, hindi pa din daw agad nabura ang trace nito. Fresh pa din ang amoy ng mga namatay. Isang tila mabangong amoy para sa isang dark mage na sinoman ang mga namatay. Amoy daw ito ng sama ng loob, mga hinaing, takot, pagkalito, negatibong damdamin ng mga tao na umaangat kapag namamatay. Tuwang-tuwa ang mage at hindi niya raw inakalang magkakaroon ng ganang trahedya. Sobrang mapalad daw siya at dapat magpasalamat sa idiot na nagsimula ng digmaan na yon. Unting paghihintay na lang daw at darating na ang oras niya. Balik sa ating bida. Ngayong na-postpone na daw nito ang engagement niya, balik na siya sa plano niyang mag-establish ng bangko. Kasama nito sina Asha at Dia at meron silang binistang isang lugar. Winelcome naman sila ni Hazel Carrot, ang patriarch ng Carrot family. Sinabi nitong on behalf daw sa teritoryo nila, siya ay malugod silang wine welcome doon. Tuwang-tuwa naman ito nang makita si Asha na tinawag nitong Lady Pernil. Palagi daw siyang naikikwento ng bunso niyang anak. Nagpakilala naman ito bilang si Asha Pernil. Ang teritoryong ito ay sa Carrot. Pumunta doon in person si Errel dahil sa napaka-importante bagay. Pero inalala nitong, nagde-date nga pala ang kapatid ni Asha at ang bunsong anak ng Carrot. Mukhang tuwang-tuwa ang ama nito na nagkakamabutihan sila. Pinapasok niya naman sila at sinabing i-guide sa loob. Pagdating sa living room, straight to the point na agad ang bida. Nais daw nitong makipag-business sa pamilya nila. Nagulat naman ito nang marinig yun at napatanong kung hindi ba't meron na raw itong tindahan. Hindi raw simple ang nais niyang gawin, mas malaki pa raw sa naging negosyo nito. Ang plano niya ay ang gumawa ng bangko na mapapasailalim sa impluwensya ng kaharian ng Erncia. To be exact, nais niya raw mag-issue ng currency at na-inform niya na ang hari tungkol doon. Ipinakita nito ang currency na nais niyang ipakalat. Marami daw kasing loopholes ang perang gamit nila ngayon. Pero itong dala niya ay original na formula na gawa ng mga dwarves kaya naman hindi ito basta-basta mako-counterfeit ng iba.
Natawa naman ito ng alalahanin kung paano siya sinigawan ng mga ito dahil sa teknik niya sa paggawa ng coins. Naiintindihan daw ito ni Hazel pero napatanong siya kung bakit siya raw ang napili nito. Pero ang sagot ng prinsipe, why not? Hindi niya naman daw kayang patakbuhin mag-isa ang bangko. Kaya naman naroon daw siya upang maghanap ng mga talentadong tao na pwede niyang makatrabaho. Nais daw niya itong maging head ng bangkong yun. Siya raw ang magiging presidente. Sa totoo lang daw, hindi naman kayang i-handle nila Prince Arel ang lahat ng sila lang, kaya kailangan niya raw ng gaya niya. Pero sa isip-isip nito, kaya niya naman daw talaga mag-isa. Pero magiging magulo daw kung ima-manage niya ang lahat ng perang umiikot sa buong kontinente. Ginaranti naman nitong magiging malaki daw ang benepisyo niya dito, kaya napaisip si Hazel. Natuwa naman ang bida dahil nakikita niyang hindi pa sigurado ito. Bagay na inasahan niya naman. Nagugustuhan niya na raw si Hazel dahil hindi itong mukhang foolish person na nabubulag sa greed. Inisip nitong meron siyang good personality at mataas na level ng insight. Nakapag-accumulate din ito ng malaking fortune dahil sa mga tamang investments niya na nilagay sa tamang lugar. Sumagot naman itong marami raw variables, sa tingin ba raw ng prinsipe na aayon ito sa plano niya. Confident naman na sumagot ang bida, na wag raw siyang mag-alala. Siya ang magmi-make sure na mangyayari ito anuman ang mangyari. Kinumpirma niya kung ang concern ba daw nito ay kung properly may establish ang currency na yun sa kaharian nila at sumagot itong oo. Sigurado raw merong mga merchants na hindi mag-a-agree sabi ni Arel pero hindi raw imposible ang plano niya. Binulong nito na, sino ba sa tingin nito ang may hawak ng pinakamaraming gold coins sa kaharian? Na speechless naman si Hazel doon. Dagdag ng bida, nakausap niya na raw ang ilan sa mga malalaking establishments. Nais niyang hindi lang basta reform ang currency pero ay solidify ang economic situation ng kaharian nila sa pamamagitan ng banking. Tinanong nito ang opinyon niya at kung ano ang sagot nito. Kung jojoan ba raw siya dito at tatanggapin ang hamong maging president ng bangko. Sa pagpapatuloy ng istorya, hindi pa din makasagot si Hazel at napapaisip. Mukhang magtatagumpay daw naman talaga ang plano ng prinsipe. Pero napakalaki na raw ng kayamanan na naipon nito, napatanong siya bakit nito iniisip na ma-involve sa banking ngayon. Kung ginagawa niya lang daw ito, out of interest, humingi siya ng tawad dahil hindi niya raw kayang makipag-cooperate dito. Valid naman daw ang question nito ani ng bida kaya sasabihin niya na sa kanya kung bakit niya nais itong gawin. Para kanya, ang bangko ay isang means lamang upang kontrolin ang flow ng pera. Lahat daw ng yun ay para sa malaking city na nais niyang itayo sa Fahilia. Gagawin niya raw isang paraiso ang land na meron siya ang lupain na sinasabing useless ng ibang mga nobles. Nagtaka naman ito nang marinig ang plano niya para sa isang syudad. Dagdag ng bida, hindi daw madali ang paggawa ng city kahit na ang kaharian pa ang mag-lead nito. Kaya naman importante ang detailed preparation. Kung iisipin niya raw, ang bangko ang cornerstone sa pagbuo ng isang syudad. Nagulat ito sa inexplain niya at na-realize ano ang pangarap ng prinsipe. Isang syudad sa Fahilia. Ang isang ordinaryong lord daw ay pagtatawanan lang yun pero siya raw ay na-move dito. Dahil hindi ito isang noble goal pero realistic. Kaya naman, nakipagkamay na ito at sinabing tatanggapin niya ang proposal ng prinsipe. Tuwang-tuwa ang bida dahil ginawa daw nito ang tama. Kaya sana ay mag-get along daw sila simula ngayon. Nang paalis na sila, may tanong muli si Hazel sa bida. Ano daw ang plano nito sa cost kapag nagbukas ng ang bangko? Dapat ba raw siyang mag-hire ng mga titingin dito? Wag na raw itong mag-alala doon sagot ni Arel. Sooner or later, sila na raw ang lalapit sa kanila upang makipag-negotiate. Naisip nitong, sa ngayon, dapat ay sort out muna nila ang sitwasyon nila. Lumipat naman muna tayo sa southern end ng kaharian ng Erncia, malapit sa mountain range border. Ito pala ang hometown ni Sena at isa itong mercenary village na tinatawag na Nochepanel. Pinuntahan nila ito dahil meron pala siyang inutos kay Sena. Pinapante niya ito doon nung una. Pero ang sagot daw sa kanya ay hindi sila tumatanggap ng commission sa ngayon dahil nasa awkward na posisyon sila ngayon. Na-reject ang proposal ng prinsipe kaya humingi ng tawad si Sena. Sa kanya kasi ipinagkatiwala ang task na ito. Gayupman, dali-dali lang nagdesisyon ang bida na pumunta dun himself. Kaya naman nag-end up sila dito. Para sa bida, hindi ka dapat basta-basta sumuko dahil lamang na-reject ka once.
Ang pinaka-goal kasi nito ay ang ihir ang mga mercenaries ng village na yun upang gawing guards at security personnel ng itatayo niyang bangko. Kung mahirap daw ang task na yun, para sa lokal na si Seyna, kailangan niya na mismo pumunta doon. Habang naglalakad, pinahinto muna ni Dia ang prinsipe at nagcast ito ng spell, nasa likuran lang nito sina Arel at Seyna. Nakakagulat namang meron palang mga taong natatago sa kakahuyan, at napatumba ito ni Dia, bagay na ikinagulat ni Seyna. Kilala niya kasi ang mga yun. Mga tao daw ito mula sa kanyang hometown, pero sa tingin niya misunderstanding lamang ito. Kaya naman, nag-excuse ito upang kausapin sila. Pero pagkalapit, sinipa niya ito sa kinausap. Hindi naman maintindihan ang lengwahe nila. At nakakagulat ang lakas ni Seyna dahil sa tadyak niya dito. Nagtaka naman si Dia kung anong language ang gamit nila. Sagot nitong ang mga villagers doon ay isang mercenary tribe mula sa ibang kontinente. Mukhang original language nila ito sa kanilang hometown. Pero tunog harsh daw ito para sa isang normal na pag-uusap. Matapos nun, lumapit pabalik si Seyna sa prinsipe at sinabing okay na daw at pwede na silang tumuloy. Finally, narating na nila ang Nochapanal village. Nagpakilala ang village chief na si Abinagaril at humingi ito ng tawad sa nangyari kanina. Lolo pala ito ni Seyna na sinabihan nitong tumaba na raw. Pinagalitan naman siya nito dahil sa manners niya at bakit harap-harapan niya pa raw sinabi sa kanya yon. At dahil parehas ang apelyido nilang Garil, dun na figure out ng bida na lolo talaga pala ito ni Seyna by blood. Humingi ng pasensya ang village chief dahil sa lack of manners ng kanyang apo. Pero okay lang daw yun, sagot ni Arel. Sinabi nitong sa ngayon, hindi raw muna sila tumatanggap ng mga komisyon. Pasensya na at kinailangan pa nilang pumunta dun mismo sa village nila. Kung same offer lang daw ang ibibigay niya, sa tingin niya magiging mahirap daw yun. Hindi niya papalitan ang sagot niya kaya mas mabuting bumalik na lang daw sila. Napansin ng bida na hindi talaga magpapatinag ito. Saktong may binulong si Dia sa kanya. As expected, nagiba daw ang atmosphere sa lugar na yun kesa dati. Tinanong naman ng bida ano ang ibig sabihin niya dito. Sagot niyang, nang umalis siya sa Magic Tower at naligaw, huminto daw siya sa village na yun noon. Pero kung ikukumpara niya raw ito sa estado noon, kakaiba daw ang atmosphere ngayon. Tila masyadong maingat ang mga tao sa mga hindi taga doon. Kaya naman sinabi ni Prince Arel na mukhang meron daw nangyayaring kakaiba sa village na yun. Tutulungan niya raw sila at humingi ng impormasyon sa lolo ni Seyna. Sagot naman nitong, hindi na raw. Wala siyang balak abalahin pa sila doon. Isa pa, kapag sinabi niya, mukhang hindi rin naman nila magagawan ito ng solusyon. Pero ano pa man daw yun, sabihin niya pa rin, para raw makagawa ng desisyon ang prinsipe. Pinagpawisan naman ito at kahit na di sigurado, tinanong nito ang prinsipe tungkol sa mga undead. Bagay na ikinagulat ng bida. Kamakailan daw kasi, sunod-sunod na nagpapakita ang mga undead malapit sa border nila. Tila mga zombie na lumalapit sa village nila at hindi lang iilan pero libo-libo raw. Nabahala naman si Prince Arel dito. Mukhang wala daw talagang alam si Arel dito ani ng village chief. Nagulat si Arel dahil libo ang mga undead na nagpapakita pero hindi man lang daw ito nabay bring up sa conference ng kaharian at hindi nila nababalitaan. Tinanong niya sino ba raw ang lord ng lugar na yon. Sagot nitong, kakapalit lang daw ng lord doon. Ito raw ay pinsan ng dating lord na si Count Ketil Lubet. Bakit daw kaya nito tinago ang patungkol sa mga undead? Hinala ng village chief, ito ay dahil ang village lang naman nila ang naapektuhan. Hindi naman ito maintindihan ng prinsipe. Hindi daw ito nakaka-interes pero kwinento ng chief na ilang taon na ang nakalipas, tinaas ni Count Ketil Lubet ang tax doon upang makapag-throw ng banquet. Sagot naman ng ascetent nito, may isang village ang nagkaroon ng bad harvest kaya nahihirapan sa pagbabayad ng buwis. Gayunpaman, wala itong pake at pang-iinsulto daw ito sa kanya. Kaya naman, ipinagutos nitong i-wipe out na lang ang mga hindi makabayad ng tax. Nagalit si Arel sa narinig niya, dahil nababaliw na raw ang lord na yun. Ang taong responsible para di matuloy ang disaster na yun daw ay ang anak niya, ang tatay ni Seyna. Nang marinig nito ang istorya, against siya dito at nagpetisyon na maligtas ang village para hindi sila lipulin. Gayunpaman, gumanti ang dating lord at inakusahan ito ng krimen at ininterrogate siya. Kitang malungkot si Seyna nang marinig muli ang istoryang ito dahil sa hindi magandang nangyari sa tatay niya.
Dagdag ng chief, nagbayad din naman daw ang former lord nang madiskubre ang tungkol sa paglulustay nito ng pera. Napatanong tuloy ang bida, kung bakit ang pinsan ang nag-take over ng posisyon. Paano ba raw tumatakbo ang mga bagay-bagay doon? Ibig sabihin, ang pinsan na current lord ngayon ay dala-dala ang hinaing ng pamilya nila at nagmamaang-maangan sa nangyayaring infestation sa lugar nila. Naiintindihan daw ni Errol, kaya maghahanap ito ng paraan upang malunasan ito. Pero sagot ng chief, wag na raw siyang mag-abala dahil plano na nilang lisanin ang lugar na yon. Bagay na ipinagtaka ng prinsipe. Sa pagpapatuloy ng istorya, sinabi ng village chief na palay-patlipat naman daw ng village ang tribo nila. Kaya naman hindi ito magiging problema sa kanila. Dagdag pa raw ang problema nila sa current lord. Pero ang pinakadahilan sa paglipat nga nila ay ang recent outbreak. Dahil nga mga mersenaryo sila, nagtitiis na lang sila pero hindi na raw nila kayang indahin pa ito. Tinanong naman ni Errol kung ang plano daw ba nila ay ang lumipat ng ibang bansa. Naiintindihan daw nito ang sitwasyon nila, pero hindi gaya dati, mahihirapan daw silang matanggap ng mga dayuhang bansa. Tama daw yun sagot ng chief, ngunit wala na silang choice. Sagot ng bida, kung lilipat sila baka mas magkaroon pa sila ng mga bagong conflict, pero tinanong niya, paano kung kaya nilang resolbahin ang problema? Nagulat ang village chief sa proposal nito at sinabing libo-libo daw yun at isa pa, bakit daw bibigyang pansin niya pa sila? Huwag daw itong mag-alala dahil may sarili siyang paraan. Gaya ng sinabi niya, kooperasyon lang ang kailangan niya mula rito. Kahit na lumipat daw kasi sila ng bansa, walang garantiya na magiging stable ang pamumuhay nila. Gayunpaman, kahit nagagawan niya ng solusyon ang problema nila, nais pa rin niyang bayaran sila ng tama kung tatanggapin nila ang trabaho niya. Napaisip naman siya dahil dito. Humingi siya ng oras upang mapag-isipan muna ito. Habang nasa labas, tinanong ni Errol si Sena kung kaya ba raw sila inambush ng mga villages ay dahil sa mga undead. Sagot nitong oo, meron daw kasing outsider na dumating doon sa village na bigla na lang naging undead. Napansin naman ng prinsipe na ang mga residente doon ay may fighting power na may kukumpara sa mga active na knight. Pero siyang na sobrang maingat sila, means na nag-suffer sila a lot. Napansin naman ito ang blue light at inisip na galing ito sa lineage na naturally prone sa mga awakened ng auras. Sa isip-isip ng bida, masasayang ang talent ng mga ito kung hahayaan niya lang na mag-suffer sila sa stupid na lord ng lugar na yon. Kaya naman kung mapapapayag niya sila, gagamitin niya raw ito ng tama. Sa tingin naman ni Sena, napakabait daw na tao ng prinsipe. Matapos ang mahabang konsiderasyon, sa wakas, tinanggap ng village chief ang proposal nito. Pero sa isang kondisyon, kailangan munang masolusyonan ang zombie problem. Confident naman si Errol at sinabing kung hindi niya ito masosolusyonan, then hindi niya masasabing pro siya sa dati niyang buhay. Kaya naman, sinimulan na nilang atakihin ang mga undead. Sa ngayon, karamihan daw sa mga ito ay palaboy-laboy sa gubat na malapit sa village. Pero dahil marami-rami ding wild animals sa forest, kaya siguro sila umaabot daw doon sabi ni Sena. Napaisip naman si Prince Errol saan daw kaya nanggaling ang mga ito. Kapag papansinin ang behavior pattern nila, mukhang wala naman daw na mage in charge sa kanila. Ginawa lang daw kaya ito ng mage bago umalis. Sinong baliw na mage daw ang gagawa nun tanong ni Errol. Tinanong naman ni Sena kung iisa-isahin lang ba raw nila ang mga yun ng ganon. Sagot nitong hindi, dahil inefficient ito. Meron daw better way, at ito ay ang pagsama-samahin sila at i-cremate ng sabay-sabay. Napatanong naman si Sena paano ito gagawin habang si Dia ay na-excite sa plano. Ang pinaka-sure way daw ay ang paggamit ng holy water ng Holy Kingdom pero masyadong mahal daw yun. Isa pa, ang hirap daw makakuha nito sa kaharian nila. Pero naisip niyang meron naman silang 6th class mage doon kaya wait and see lang. Approve naman ito kay Dia. Ang pinaka-importante daw sa ngayon ay ang pag-iipon ng mga undead. Kaya naman, nag-picnic sila sa kagubatan ni Sena habang may bonfire. Masayang umiinom ng tsaa ang bida habang nilalamig naman si Sena doon. Sila daw ang magiging bait para sa mga zombie. Natuwa naman si Prince Errol sa mga bituin at napansin ang isang shooting star. Hindi naman sigurado si Sena kung tama ba ang ginagawa nila, pero kumbisido itong yun ang best method upang ma-attract ang mga zombie. Simula pa raw noon, namumuhay on instinct ang mga undead, at sobrang attracted sila sa mga humans.
If makakakita sila ng fresh human flesh sa gitna ng kagubatan, sobrang magsasaya raw ang mga ito. Sa di kalayuan, busy naman magtsaa si Dia habang nakalutang. Pero ang ibig sabihin daw ni Seyna, kung kailangan ng bait, hindi na kailangang nandun pa ang prinsipe dahil delikado raw yun. Pero kailangan niya raw tong gawin himself. Kahit na hindi sinabi out loud ng village chief, alam niyang merong grudge ito sa nobles na gaya niya. Kaya kailangan niyang makuha ang tiwala nito. Isa pa, napatanong siya kung ano ang plano ni Seyna kung sakaling umalis ang mga kababayan niya sa kaharian nila. Nagulat naman si Seyna sa tanong na yon. Natawa na lang siya nang sabihin ng prinsipe na siguradong sasamahan niya sila. Base kasi sa personalidad ni Seyna, never niyang tatalikuran ang kanyang mga kasama sa village. Maaring mag-retire ito sa pagiging knight at sundan ang mga villagers. Dagdag ni Prince Arel, anuman daw ang maging desisyon nito, hindi niya naman ito pipigilan. Pero ayaw niya raw sanang pakawalan ang great talent na gaya niya. Kaya naman, worth it daw ang ginagawa nila ngayon. Napatawa na lang si Seyna sa sinabi nito. At tama nga ang hinala ng prinsipe, isa-isa nang nagdatingan ang mga zombie. Sa wakas, paparating na ang inasahan nila. Tinanong nito si Seyna kung ready na raw ba siya, at kinuha ang kanyang kamay. Sumagot naman itong of course, sabay buhat sa prinsipe. Pinatakbo niya si Seyna at syempre humabol naman ang mga undead sa kanila. Mukhang delikado daw ito. Napansin ng bida na imbes na maglakad ng mabagal ang mga ito, hindi siya makapaniwalang tumatakbo sila ng mabilis. Tila isang horror movie daw ang sitwasyon nila. Natuwa naman ito na para lang silang maglalaro ng mataya-taya. Nainis naman si Seyna at sinabing, hindi raw ito ang oras para mag-enjoy siya. Inobserbahan naman ito, kung nagsama-sama na ba raw sila. At nang oo, si Dia na ang bahala sa mga undead. Nagready na nga ang mage para sa mga ito at nagcast ng firewall. Dahil doon, natrap ang mga zombie, bagay na ikinatakot ng ibang undead. Nabahuan naman sila doon dahil naging uling na raw ang mga ito. Nakakapagtaka na wala raw magic resistance ang mga ito at namatay na lang basta. Mukhang ang mage na responsible para sa mga zombie na yun ay hindi pa tapos ang ginagawa niyang eksperimento. Nakakabahala raw dahil nakuha ng magic ang atensyon ng iba pang mga zombie at sunod-sunod na nga silang nagsisidatingan. Kaya naman, uulit-ulitin daw nila ang pagtakbo. Mukhang aabutin hanggang umaga si Seyna sa teknik na gagawin nila. Kumapit lang daw ito at ilang rounds pa ng pagtakbo ang gagawin nila. Sa pagpapatuloy ng istorya, pagod na nga si Seyna dahil inumaga na sila sa kanilang misyon. Hindi na nga nitong napigilan na mapahiga sa sobrang pagod, sa kakatakbo buhat-buhat ang prinsipe. As expected, kahit na night daw ito, sabi ni Arel, nahirapan pa rin siyang tumakbo-takbo ng may dala-dala ng buong araw. Nagsorry naman ito at pinuri si Seyna dahil sa galing nito, pati na si Dia. Sa tingin naman ng bida, nawala na lahat ng mga undead sa village na yun. Kinumpirma nito kay Dia, kung wala na nga bang natitira pa at sinabi niyang oo daw. Dahil wala na siyang makitang iba pang mana traces. Makikita daw kasi sa mga undead ang mga traces ng man-made mana. Isa pa, ang suot nila ay armor at military uniform, hindi damit pang sibilyan. Kakailangan daw nilang imbestigahan pa ang area malapit sa border kung saan naganap ang digmaan. At ngayong mission accomplished na sila, pwede na raw silang bumalik sa village. Hindi naman kinaya ng village chief at ng mga kasama nito ang amoy nila. Tila kailangan muna daw nilang maligo bago kausapin ang mga ito dahil sa bago nila kakatakbo sa mga nabubulok na bangkay buong magdamag. Matapos nun, ipinakita ni Dia na nagawa na raw ng solusyon ang problema nila sa mga undead. Sinabi ni Prince Arel na tutuperin niya naman daw talaga ang pangako niya. Kaya naman, pag-usapan na raw nila ngayon ang tungkol sa trabaho. Ikinagulat naman ng chief ang napakabilis nilang pagresolba sa problema nila. Sagot ni Arel, na napaka-impatient daw kasi ng pamilya nila. Isa pa, siya na raw ang bahala patungkol sa pasaway na lord nila, kaya hindi niya na dapat itong alalahanin pa. Hindi naman makapaniwala ito sa kanila at kung paano makakapagpasalamat sa kabaitan nito. Sagot ni Arel, na imbes na magpasalamat, sana ay seryosohin nito ang mga suggestions niya. Ang nais niya raw ay ihire ang mga talentadong kabataan sa village na yun bilang exclusive security guards ng bangko niya. Ipapakita niya raw ang detailed conditions nito sa kontrato sa susunod. Pero ginagarantiya daw nitong hindi siya madi-disappoint dahil itatrato ng mga tao niya ng tama ang mga mercenary.
Dahil sa pangakong yun, pumayag na ang chief. Nakumpleto na ang negosasyon nila para sa kontrata sa Nochepanel Village. Ginawa pa nga nilang ubusin ang mga zombie para lang sa bangko pero sa ngayon, meron daw silang one last step na dapat gawin. Makikita ang bida, na pumunta sa Royal Conference sa Kastilyo ng Erncia. Inilathala nito ang plano niyang gumawa ng bangko sa ngalan ng kaharian. Makikita daw ng mga ito ang detalye sa plano. Isang establishmento raw ito na mag-iimbak at magpapahiram ng pera. Hindi naman maintindihan ng isang lord kung bakit hindi na lang itago sa mansyon ang pera para safe. Sagot niyang, pwede naman daw yun, pero safe nga ba raw talaga iyon? Napapaisip naman ang iba sa plano nito. Pero tinanong ng prinsipe sila, kung hindi raw ba sila nababahala na baka manako ang yaman ng kaharian sa kastilyo. Sa isip-isip niya, nangyari na ito dati nang merong sumunog sa teritoryong iyon. Bagay na siya ang gumawa noon. Dagdag nito, nakakatakot na daw ang mundo ngayon kaya kailangan nilang masigurado. Ang goal niya raw ay ang gumawa ng safe bank na walang sino man ang makakagalaw. Nais niyang maglagay ng mga guards na kasing skilled ng knights at ng security system na ay develop gamit ang teknolohiya niya. Dagdag doon, isang function lang daw ng bank ang pag-iimbak. Ang pinakaimportanteng parte nito ay ang pagpapahiram ng pera. Kinumpirma naman ng isa, na ang ibig sabihin niya raw ba ay magpapautang sila ng walang cost. Pagpapaliwanag nito, magpapahiram lamang sila ng pera sa merong kapasidad na magbayad ng tama. In return, makakakuha sila ng percentage dito. In other words, magcha-charge sila ng interes. Dagdag na katanungan nito, paano raw kung hindi makabayad ang isang tao? Nag-evil laugh naman ito at tinanong, ano sa tingin niya ang mangyayari dito? Kinabahan naman ito, pero sinabi ni Errol na joke lang daw. Anyway, magkakaroon ng mas marami pang gold coins na magfo-flow mula sa kaharian in the future. Isang paraan upang mag-organize ito ay ang bangko. Kaya naman, matapos ang pag-establish ng bank, ang susunod na gagawin ay ang i-distribute ang currency na papalit sa gold coins. Siyempre, nagulantang na naman sila. Mabigat na usapan na raw ang pagtatayo ng bako. Pero ibang usapan na ang patungkol sa sariling currency. Objection ng isa, mukhang wala namang rason para dito. Inasahan naman ng prinsipe na magiging strong ang oposisyon sa mungkahi niyang ito. Kaya sinabi niyang, nahahaluan daw kasi ng peking coins ang current nilang mga coins at ang iba pa ay gold coins mula sa ibang bansa. Kaya naman irregular ang form at hindi stable ang market price. Kinukuha niya lang daw ang oportunidad na ito upang ayusin ang mga bagay-bagay. Siyempre hindi naman daw sila ang tatangke ng gastos na kakailanganin sa pagdidistribute nito, pero igagaranti nila ang value ng currency sa ngalan ng royal family. Ito na raw ang pagtatapos ng plano niya, kaya malaya raw silang magbigay ng komento dito. Kaya naman nagkaroon ng diskusyunan at nag-usap-usap na sila. Isa-isa nang nag-agree ang iba habang neutral ang iba. Sa isip ng bida, sobrang saya niya dahil bago ang conference, inisa-isa niya na ang mga taong naroon para suhulan. Kinuha niya lang ang kanilang pahintulot. Ayos daw. At finally, ready na ang lahat. Oras na, para simulan ang pagkukonstruct ng bangko. Sa hallway, makikita namang nag-uusap ang dalawang noble. Tinanong ng isa kung hahayaan na lang daw ba nila ang prinsipe sa plano niya. Tanong naman ni Dezelprochi ano ba raw sa tingin niya ang dapat nilang gawin. Duke daw ito at meron na siyang authority upang kuhanin ang permission nila at magsimula ng business gaya nun. Kung hahayaan lang daw nila ito, hindi niya na natuloy ang sinabi dahil sagot ng isa, hindi ba't siya raw ang mapapahamak pag nagkaganon. Ito ay si Count Kane Rubet. Tinanong ni Dezel kung hindi ba raw sapat na tinago lang nito ang 1,000 undead. Huwag daw nitong isipin na dalhin ang pagkakamali niya doon. Tungkol doon, magpapaliwanag pa sana si Count Kane pero nilayasan na siya nito. Just like that, wala nang kumontra pa, kaya naman natapos ang bangko ng 1 buwan lamang. Ito ay located sa best land sa Royal Capital. At dahil plano nilang mag-establish ng branches sa mga cities o tourist destinations kung saan nagkakaroon ng kalakalan, nakakalungkol daw, na medyo mapapatagal pa ang paggawa nila ng branch sa Fahilia. Na-overhear naman ng bida ang usapan ng mga tao doon. Dahil natutuwa silang pwede na silang umutang at a reasonable interest rate. Hindi na daw nila kailangang magdusa pa sa napakalalaking interest rates ng iba. Masaya ito dahil masisimulan niya na raw ang long-awaited plan niya. Sa ibang lugar, merong nag-uusap patungkol sa bangkong inestablish sa Royal Capital.
Dinismiss naman ito ng isa at sinabing wala nang mas reliable pang lugar na pagtaguan ng treasure bukod sa mansyon niya. Kwento naman ng isa, na meron daw magnanakaw na tina-target ang goods galing sa carriage nila lately. Sagot ng isa, na oo raw, pinuproblema niya ito ngayon. Ipinakita ang mga nangyari recently. Habang may carriage na nagta-travel, merong mga magnanakaw ang nakaabang sa carriage na loaded ng banknotes. Target ito ng mga magnanakaw dahil kung makukuha daw nila ito, pwede na silang piametics ng matagal. Nagulat man ang coachman, nasapak niya pa rin ito at napatalsik. Nainis ito dahil sa lakas ng loob nilang atakihin ang carriage nila. At kahit na nakiusap ito, pinatay sila ng coachman. Nashock ang isa dahil hindi lang basta bodyguards ang mga ito kundi aura users na inubos ang buong grupo ng magnanakaw. Dagdag niya, usap-usapang si Count Rubet daw ang responsible sa pag-ataking yun. At mukhang mapaparusahan ito ng matindi, dagdag pa ang ginawa nitong pag-iwan sa mga undead. Napaisip tuloy ang isa at tinawag ang butler niya. Nais niya raw tignan ang safe at bantayan ang bank contract. Dahil doon, nagsimula ang pagbabago sa financial industry ng Ernsea at lumago ito. Sa pagpapatuloy ng istorya, tinanong ng hari ng Ernsea ang anak niyang si Arel kung dapat ba daw talaga nilang gawin yun. Nakangiti lang ang bida, habang balisa ang ama nito, dahil sa suggestion niyang gumawa ng syudad sa Fahilia. Kumbinsido ang prinsipe na ang Fahilia ay isang teritoryong pwede pang ma-develop. At para magawa ito, kailangan lang daw nilang gumawa ng isang city sa pamamagitan ng full-scale construction. Naiintindihan daw ng hari ang sinasabi nito ngunit ang pagtatayo ng isang city ay madaling sabihin pero mahirap gawin. At kahit na magawa niya raw ito, tinanong ng hari kung paano niya ito ma-maintain after. Ang Fahilia ay isang lupain na mahirap tirhan dahil sa kalayuan nito at malamig na klima. Sa isip-isip ng hari, kahit na makumpleto ang paggawa ng city, unting tao lamang ang bibisita doon. Yun ang dahilan kung bakit halatang concerned siya. Ito ay may kinalaman sa magiging estado ng teritoryo na halos hindi nailigtas noon. Sa isip siguro ng hari, kahit na gaano pa ito kagaling, ang pagtira sa barren place na iyon ay hindi magiging madali. Pero para sa bida, hindi naman daw masama ang Fahilia. Lumapit ang hari sa kanya at sinabing, dahil sa mga pangyayari, meron daw siyang nais sabihin dito. Sa totoo lang daw, nagpaplano na ito kung paano siya matutulungang makaalis sa lupain iyon, matapos ang ilang taon. Nais daw nitong bigyan siya ng mas magandang posisyon. Gulat na gulat ang prinsipe dahil maaring naging mahirap na desisyon ito para sa hari. Kapag kinuha niya raw kasi ang prinsipe doon, siguradong magkakaroon ng kaguluhan sa pagitan ng mga nobles. Hindi nito inasahan, willing na gawin ito ng kanyang ama para sa kanya. Tumungo ito at sinabing hindi niya alam kung paano makakapagpasalamat sa konsiderasyon nito. Gayunpaman, wala raw siyang balak na lisanin ang teritoryo nito ngayon. Na-curious naman ang hari kung bakit. Sa isip-isip ni Arel, ngayon kasi maisa sa katuparan niya na ang kanyang pangarap na gumawa ng sariling paraiso. Sino ba naman ang gusto na pumunta sa isang lugar na puno ng mga nakakainis na nobles? Sila-sila na lang daw ang mag-away politika. Well, normal naman daw ang gustuhin na bumalik, kaya naiintindihan nito ang nararamdaman niya. Kung ordinaryong city lang daw yun, hahayaan niya lang ito. Pero ang gagawin niya raw na syudad ay hindi magiging ordinaryo. Sana ay magtiwala ito sa kanya. Napatahimik na lang ang hari dahil sa mga sinabi nito. Napabuntong hininga na lamang siya at sinabing mukhang hindi naman ito magpapapigil. Kaya naman, naiintindihan niya raw. Sa huli, ibinigay din nito ang permiso sa kanyang anak na si Prince Arel. Tuwang-tuwa ang bida doon at nagpasalamat sa kanyang ama. Dahil doon, naging smooth ang pagproseso sa construction ng city sa Fahilia. Humingi sila ng pangunawa sa mga nakatira doon ngayon in advance, dahil sa construction na mangyayari. Dinala din ni Prince Arel ang mga best talents para sa urban construction para sa proyektong ito. Sinabi ni Aiken sa kanya na merong chismis na kumakalat sa mga craftsmen. Na kung magtatrabaho sila sa kanya, magkakaroon sila ng access sa mga kamanghamanghang mga teknolohiya. Natutuwa ang prinsipe na ang mga talented na taong ito na mismo ang humahanap sa kanya.
Una, ipinagkatiwala nito sa kanila ang paggawa ng maayos na residential area kung saan ang mga nakatira doon ay magkakaroon ng peace of mind. Bukod dun, marami pa daw dapat gawin. In fact, ang plano ng bida ay ang airbuild ito. Sinuggest ng isa na kailangan muna nilang gumawa ng matibay na dingding. Nag-agree naman ang bida, dahil napakaraming mga mababangis na halimaw doon. Although, parang balewala naman sa mga nakatira rito nang lumapit ang 3-meter tall na rabbit sa mga bahay nila, o kaya nang lumipad ang kanilang lord habang nakasakay sa griffon flies. Of course, dapat pa din nilang bigyan konsiderasyon ito para sa mga residenteng magmumula sa iba't ibang teritoryo sa hinaharap. Kailangan nilang i-prioritize ang safety. Naisip ni Arel na meron siyang perfect na stone na magagamit nila para sa paggawa ng wall. Nagtaka naman ang mga craftsmen dito. Ipinakita niya sa kanila ang tinutukoy nitong stone at hiningi ang opinyon nila. Sa tingin niya raw, magiging matibay ito. Inobserbahan nila ito at sinabing ibang level daw ang batong iyon. Gayunpaman, since gagawa sila ng wall, kailangan nila ng marami. Huwag daw silang mag-alala, dahil napakarami nila nun. Marami kasing ganong stones sa territory mine na ibinigay sa kanila, upang kontribusyon noon sa gera. Narinig nito sa ibang lords na wala silang pake sa mga batong yun dahil wala silang teknolohiya upang mamina ito. Kaya naman, dapat niya itong gamitin. Inisip ni Prince Arel na baka may matira pa, pagkatapos nilang gumawa ng mga building. Dapat daw kaya siyang magpagawa ng stone statue gamit ang image niya. Nagtanong naman ang isa, kung bakit daw ito gumagawa ng city doon. Sa tingin niya kasi, hindi lang nito basta gusto na magkaroon ng city kung saan safe ang residents. Natuwa naman ang bida dahil ang sharp niya. Ang balak niya raw ay ang gawing tourist destination ang Fahilia. Sa isip niya, kung gagawin niya lang itong factory para sa mga specialty products niya, parang wala ring saysay. Hindi naman daw niya gustong kumita lang buong buhay hanggang sa mamatay ito. Kung magagawa niya itong tourist spot, then marami siyang mga pwedeng gawin sa Fahilia. In time, ipapaalam niya rin daw sa kanila ang mga plano niya. Sa ngayon, pag-uusapan daw muna nila ang schedule. Matapos ang meeting, tila inantok na si Prince Arel. Medyo napatagal siya dahil ang daming mga bagay na dapat niyang tignan. Pero sa wakas, tapos na raw ito. Pwede niya nang iwanan ito sa mga craftsmen para siya ay makapagpahinga. Meron itong inilabas, na parang remote na nagbukas ng portal sa harap niya. Tumawa na lang ang bida at sinabing, pupunta siya sa sarili niyang paraiso kung saan pwede siyang piumetex-petex lang. Ang tawag niya raw sa lugar na ito ay, Errol's Room Number 3. Pwede niya sanang gawin ito sa loob ng kastilyo, pero kailangan niya raw ng privacy. At dahil secret base niya nga ito, na-excite siyang magdagdag ng ilang mga bagay. Ngayon, durable enough na ito na pwedeng gamiting hiding place in case magkaroon ng siege battle. Kung sakaling mapalibutan sila ng mga kaaway at mapilitang isara ang gate ng castle, meron siyang mapupuntahan. Naisip nitong, magsayang na lang ng oras sa araw na iyon. Sobrang komportable raw doon at inisip niya kung pwedeng gumawa siya ng isa pa, sa lugar na merong hot spring next time. Habang nakahiga, inisip nitong hindi pa sapat ito. Ang problema sa middle age ay wala masyadong mga bagay na makapagkakaabalahan. Hindi niya alam paano makakapag-enjoy. Karamihan ng mga libro na mababasa doon ay mga grimoires o kaya naman novels para sa mga noble. Nais niya raw sana ay ang magbasa ng colorful na comic books. Inisip nitong, ngayon na na-stabilize na ang paper supply, oras na raw kaya para mag-start ng printing business next. Naisip niyang, kailangan niya nang magsimula ng bagong negosyo soon. Hindi para masatisfy ang eating at sleeping desires nito, pero para maging eye candy niya. Tumayo na ito sa kama at nagdesisyon na yun ang gagawin niya muna. Bigla namang nagring ang Bluetooth earphone nito. Merong nag-report na meron daw silang problema. Nagtaka tuloy siya sa kung ano ang posibleng nangyayari. Isang sulat daw ang dumating mula sa palasyo. Ipinakita naman ng isang magic staff na mukhang pagmamay-ari ng isang dark mage. Sinabi nitong, sa wakas, nakaipon na ito ng sapat na sama ng loob. Galit na galit siya dahil tinatawag silang dark mages lang.
Mababa raw ang tingin sa kanila dahil sa pagpuperso nila ng kaalaman. Ginamit nito ang kanyang magic staff at ginaisang ang mga patay na biktima ng kasakiman ng mga makapangyarihan. Dahil dito, unti-unti bumuka ang lupa at isa-isang naglabasan ang mga bangkay. Maraming undead ang sinama nito. Sa dami raw nun, kahit na ang Dark Church ay walang choice kung hindi ang kilalanin siya. Pinakawalan niya ang mga undead at sinabing ipapakita nila sa mga foolish na hari na nanghamak sa kanila kung gaano sila kalakas. Sa watchtower, isang guard ang nagsabing, sobrang mapayapa raw nitong kamakailan. Sakto, pagtingin niya sa kanyang telescope, nagulat siya nang makakita ng mga undead. Hindi ito makapaniwala sa dami nila kaya naman ini-report nila agad ito sa nakatataas. Sa liham na natanggap ni Prince Arel, sinabi roon na napakadaming undead ang nagpakita sa northeastern at southern borders. Aabot daw sa mahigit kumulang 100,000 ang mga ito. Dumadagsa raw ang mga ito upang tumawid sa border ng Ernsia Kingdom at ng Three Kingdoms Alliance. Nainis naman si Prince Arel dahil dito. Sa pagpapatuloy ng istorya, hindi makapaniwala si Asha na lahat ng naging biktima ng digmaan ay naging undead. Kinumpirma ito ni Prince Arel. Kung titignan daw ang testimony ng mga sundalo in charge sa defense, at ang bilang ng mga undead na na-report, match ang dami nito sa casualties ng time na yon. So mukhang tama nga raw ang report. Kung isasantabi raw ang timing ng paglabas ng may sala, siguro ang nangyari daw nung nakaraan sa hometown ni Sena ay parte ng training nito. As expected sa isang evil na dark mage, masasamang tao sila na merong bad taste, wika ni Dia. Pero tinanong naman siya, kung hindi ba raw masyado pang maaga upang matukoy sino ang tama sa likod ng insidenteng ito. Anyway, nabanggit na iba't ibang lugar ang pinupuntahan ng mga undead. Nagsama-sama sila upang tumawid sa border ng kaharian ng Ernsia at ng Three Kingdoms Alliance. Sobrang dami daw nila kaya nakakakilabot. Tinanong ni Sena kung kailangan ba nilang magpadala ng mga sundalo, gaya ng ginawa nila noon ng digmaan. Hindi pa raw sigurado si Arel. Marahil ang Royal Palace ay namamroblema ngayon dahil wala pa silang natatanggap na kahit anong official na liham. Hindi daw sila pwedeng makampante at imbestigahan nila ito mabuti. Since hindi makahanap ng solid na ebidensya si Prince Arel, unti lang ang naging paghahanda niya. Hindi niya inasahang, sobrang dami ng mga undead na ito. Naiirita ang bida. Nahinto kasi ang kalakalan pati na ang construction ng city sa Fahilia dahil sa paglabas ng mga undead. Istorbo daw ito. Anyway, since posibleng makapasok sa teritoryo nila ang mga undead, ipinag-utos nitong bantayan ang security. Umuo naman sina Sena at Asha dito. Huwag daw sila masyadong mag-alalala. Merong plano ang ating bida. Tuwing merong problema, dapat daw itong tratuhing isang oportunidad. Inisip nito kung dapat bang gamitin niya itong tsansa upang kumita din. Napangiti naman si Arel. Meanwhile, sa fortress ng Ernsia border, pilit na umaakyat sa wall ang mga undead. Habang nakasilip ang bantay, inisip nitong nakakadiri sila at tila hindi ito maubos-ubos. Tinanong naman kung kamusta na ang sitwasyon doon. Sa kabutihang palad, na-set up naman nila ang defense on time, kaya wala masyadong naging damage ang pangyayaring ito. Gaya ng ipinag-utos, ang mga bantay ang bahala sa mga undead na umaakyat sa castle walls. Nung una, nagkaroon siya ng pag-aalinlangan nang mabanggit ang tungkol sa mga undead. Pero salamat daw sa kanila, at nag-survive siya. Ipinag-utos niyang dapat panatilihin ang depensa hanggang sa makatanggap sila ng instruction mula sa Royal Castle. Sumagot naman ang mga bantay ng, "Yes, sir." Sa Ernsia Royal Castle, nag-issue ang hari ng evacuation order para sa mga nakatira malapit sa border. At kung mahantong sa mas delikadong sitwasyon, abandonahin na raw ang fortress. Sa isip ng hari, ayos daw na nag-suggest na maghanda si Prince Arel. Kung hindi, siguradong napakalaki na ng damage sa kanila ngayon. Kinuha naman ng isa ang atensyon nito at sinabing, kung magpapatuloy ang ganong stratehiya, hindi raw mareresolba ang problema. Kailangan daw nilang humanap ng paraan upang lubusang matalo ang mga undead. Sagot naman nitong, ang mga ganong insidente ay never pang nangyari. Tinanong ng hari,
kung may good solution raw ba ito. Tinanong nito baka pwedeng mag-request daw sila ng suporta mula sa Holy Kingdom. Ipinakita ang Holy Kingdom Zelnian, isang bansa na magaling sa pagharap sa evil techniques gaya ng necromancy at mga curses na ginagamit sa pag-command ng mga undead. Tama daw, sabi ng hari, pagdating sa mga ganong bagay, siguradong Holy Kingdom ang best na lapitan. Gayunpaman, inisip nitong kung basta-basta na lang ba silang tutulungan nito. Opisyal na kasing dineni ng Holy Kingdom ang existence ng iba, bukod sa tao, according ito sa Doctrine for Generations. Pero, sa Ernsia Kingdom, kahit na mga taong mula sa ibang lahi ay pwedeng makakuha ng citizenship at nare-recognize kung meron silang ability. Dahil sa magkaibang pananaw na ito, kahit na hindi ipakita, ang dalawang bansang ito ay palaging in conflict. Hindi raw nila alam ano ang hihingin nito in return para sa suporta. Maaring subukan nilang mag-comply ang Ernsia Kingdom sa isang kondisyon o marami pa. Sagot ng isa, na tama daw. Maaring subukan nilang i-deport or i-discriminate ang mga member ng ibang races. Kaya naman, ang paghingi raw ng tulong sa Holy Kingdom ay magiging huling paraan na nila. Nag-agree naman ang lahat dito. Sa isip ng hari, hindi naman din pwedeng maging matigas ang ulo nila. Kung wala ng choice, kailangan na talaga nilang lumapit sa Holy Kingdom. Lumapit naman ang isa na may dalang liham. Kailangan daw itong tignan ng hari agad-agad. Binuksan niya ang envelope at binasa ang nakasulat dito. Nag-iba naman ang itsura nito, dahil sa mensahe sa loob. Bigla itong tumayo at nagulat ang mga nasa meeting. Na-curious sila ano ang nakasulat sa liham na natanggap nito. Sa tingin niya, wala nang need upang magkautang sila sa Holy Kingdom. Ito ay dahil sinabi ni Arel na meron pang paraan. Sa kabilang banda, ipinakita ang estado ng Merman Empire, nagkakagulo ang mga tao dahil sa pagdating ng mga undead. Nagsisitakbuhan ang mga tao at humihingi ng saklolo. Nagugulahan naman ang bantay sa wall. Meron kasing mga tao na sumisigaw na buksan nila ang gate. Nagmamakaawa silang matulungan. Nire-report na ang mga undead daw ay nag-cross na sa border nila at malaking pinsala ang dala nito. Kumakatok daw sa gate nila ang mga residente at humihingi ng saklolo. Ito ay si Alan Amrit Janil, ang current emperor ng Merman Empire. Hindi niya alam kung ano ang gagawin dahil sa sitwasyong ito. Maaalalang, nag-step down ang dating emperor matapos ang digmaan. Dahil dun, busy pa silang resolbahin ang kawalang tiwala ng mga citizens doon. At pinalala pa ito ng grabeng invasion ng mga undead. Inisip ni Alan kung makakakuha kaya sila ng suporta mula sa mga kaalyansa nitong mga bansa. Sagot ng mga advisors nitong, mukhang magiging mahirap daw yun. Pati kasi ang kaharian ng Damaniel ay nasa ganitong sitwasyon. Buti na lang daw, inannounce ng Holy Kingdom ang intensyon nitong iligtas sila. Gayunpaman, kailangan daw nilang tanggapin ang offer nito in return. At dahil wala ng choice si Alan, ipinag-utos nito ang paghingi ng tulong sa Holy Kingdom. Pinipigilan ito ng mga advisor, pero hindi siya nagpapigil. Dagdag nito, ay welcome niya lang naman daw ang Empress mula sa Holy Kingdom. Wala nang iba pang way. Sa isip niya, siguradong makikialam sila sa internal affairs ng Merman Empire sa future, pero, wala na raw siyang oras pa, para isipin yun. Ang main reason, bakit kaya ng Holy Kingdom na magkaroon ng ganitong kalaking impluwensya sa current situation ay dahil sa holy water na dinidistribute nila. Tumatakbo kasi ang mga halimaw kapag naamoy yun. Napupurify din ang mga ito kapag nawiwisikan ng holy water. Dahil sa value nito, maraming mga bansa na ang sumubok na alamin ang sikreto nito, pero lahat ng efforts nila ay walang kinahihinatnan. Ginagamit ng Holy Kingdom ito, upang tumulong sa mga apektadong bansa, at bilang kapalit sa kanilang full support. Ang mga apektadong bansa ay pumapasok sa isang kasunduan o kaya naman ay pinagbabayad ng napakalaking halaga para sa mga supplies. Nag-uusap-usap ang mga nobles, hindi nila alam ang gagawin. Narinig nilang nakipag-cooperate ang Merman Empire sa Holy Kingdom. Alam nilang kakaiba ang mga kondisyon na hinihingi nito, pero problema rin daw ang kaharian ng Ernsia. Matapos ang digmaan, lumawak na ang kapangyarihan ng Ernsia. Dahil dito,
Hindi pwedeng basta-basta makipagkaibigan sila sa Holy Kingdom dahil opposing force ito ng Ernsia. Pero kahit na, kakaiba raw. Siguradong malaki ang destruction na nagawa ng undead sa mga kaharian, pero bakit napakatahimik raw ng Ernsia ngayon? Parang hindi nila kailangan ng tulong. Sa isip nito, hindi ito ang oras para doon. Kailangan niyang makaisip ng paraan upang maresolba ang problema sa mga undead. Merong dali-daling dumating na nagsabing, may liham mula sa kaharian ng Ernsia. Binuksan nito ang scroll at nagulat. Ang offer kasi ng Ernsia ay sila ang bahala mag-exterminate ng undead sa murang halaga. Not long ago, sa Fahilia, naisip ni Prince Arel na i-recreate ang holy water. Malaki ang ginastos niya upang patagang makuha ang holy water sample niya. Sabi ng bida, hindi lang ito basta tubig, pero isang misteryosong condensation ng mana. Base sa analysis nito, kayang ma-reproduce ang holy water to some extent. Nagulat ang staff nito, as expected, nakakasolve daw talaga ang prinsipe ng mga bagay na hindi kaya ng iba. Ngumiti lang ito, at sinabing, time na ulit upang kumita ng pera. Mindset ba? Mindset.